Mateo, ang henyo. Credit to the author. M731 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakagaling talaga ni Lord Chairman. Dahil sa pagbaba ng presyo ng mga medicinal pills na ito, mas marami pang tao ang naaakit na bumili ng tier 5 medicinal pills na ito. Sa ganitong bilis, malamang na mas malaki ang benta natin ng ilang dosenang porsyento kaysa dati. Ang tagapamahala ng Heaven's Destiny Trading Company ay napuno ng paghanga kay Lex sa kanyang puso nang makita niya ang maraming tao. Ngumiti si Lex at sinabing, ang pagbaba ng presyo ng normal, ay pagbaba mo na rin ng iyong katayuan. Pero kapag lumitaw na ang mga kalaban, ang pagbaba natin ng presyo ay nangyayari ng walang dagdag na pagsisikap. Pag-uusapan natin yan, dapat pa rin nating pasalamatan itong si Mateo. Pero ang ganitong paraan ay magagamit lamang sa maikling panahon. Ito ay magiging masama at walang benepisyo sa mahabang panahon. Matalino ang kamahalan. Hindi mo na kailangang manghingi ng pabor. Nakapanig na tayo. Ang susunod na hakbang ay nasa kay Alchemy Saint He, nakangiting sabi ni Lex. Alam ni Lex ang pagkayamot ni Sherlan kay Mateo. Kaya naman, tiyak na hindi niya kayang tiisin ni Mateo ang bunga ng kanyang pagkabigo ngayon. Ang kombinasyong ito ay nakakapangilabot, hindi siya makapaniwalang kayang tiisin ito ng isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Sa kanilang tindahan, sinabi ng manager ng Fragrant Medicine Pavilion ng may galit na mukha, napakawalang hiya talaga ng Heaven's Destiny Trading Company na ito. Ito ang unang araw ng aming pagbubukas ng negosyo, at gumamit sila ng ganitong mga pamamaraan. Napakatuso. Ang manager ng Fragrant Medicine Pavilion ay ang matandang lalaking nakita ni Mateo noong araw na pumunta ito sa Meteor Trading Company. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Humphrey Lee. Siya ay isang tagapamahala na may mahabang record ng serbisyo at mga credential sa Meteor Trading Company. Limitado talaga ang tauhan ni Mateo para sa isang napakalaking Fragrant Medicine Pavilion. Ngunit binigyan ni Riza ng napakahalagang aspeto ang kolaborasyong ito, halos ibinuhos ang buong lakas ng Meteor Trading Company sa Fragrant Medicine Pavilion. Tungkol dito, hindi tumanggi si Mateo. Hindi naman talaga siya magaling sa ganitong uri ng pamamahala. Isang dalubhasa sa sarili niyang larangan. Ayaw ni Mateo na makialam sa ibang larangan sa lahat ng bagay. Tunay ngang napakarami ng karanasan ni Humphrey sa larangang ito. Ang mahinang pagtakbo ng Meteor Trading Company ay hindi dahil sa mahina ang pamamahala. Siyempre, dahil sa napakalaking Fragrant Medicine Pavilion, hindi maaring hayaan ni Mateo na ang Meteor Trading Company ay sumakop sa isang pugad na hindi sa kanila. Isinaayos niya si Malcolm na maging katulong ni Humphrey. Ito ay pag-aaral sa pangalan, ngunit sa totoo lang, naroon din ang layuning subaybayan ang pamamahala. Hindi kailanman inakala ni Malcolm na kaya niyang pamahalaan ang isang napakalaking tindahan ng gamot balang araw. Hanggat nakakatayo ng matibay si Mateo sa sinaunang kalye ng Karangyan, masasabing sabay-sabay na pumailang lang si Malcolm sa himpapawid, tinatamasa ang lahat ng uri ng kayamanan at kaluwalhatian. Dahil kasama niya si Humphrey, hindi niya kailangang maging responsable kay Humphrey. Kay Mateo lang siya mananagot. Tungkol dito, hindi pa kayang ipahayag ng mga salita ang pasasalamat ni Malcolm kay Mateo. Sulit na sulit ang puhunan kay Mateo noon. Kulang ang tauhan ni Mateo. Tinanggap pa niya ang kapatid ni Malcolm na si Jackie. Tumigil ang dalawang tao sa kanilang tungkulin bilang gwardya sa Ascension Pool at buong pusong nanatili rito sa tabi ni Mateo. Kung iba ang dahilan, ang pagnanais na humiwalay sa hukbo ng mga gwardya ng lungsod ay natural na hindi ganoon kadali. Ngunit pagkatapos ipaalam ni Mateo kay Frederick, ito ay isang simpleng bagay lamang. Bukod dito, tinulungan pa ni Mateo sina Renden at Sofia na makakuha ng 2 identity token. Sa ganitong paraan, maaari silang magpakita ng hayagan sa harap ng mga tao. Noong mga panahong umaakyat sila, takot si Mateo na magkaroon ng gulo kaya't pinanatili niya sina Laika at ang iba pa sa Vast Heaven Pagoda sa huling sandali. Ngayon, si Mateo ay itinuturing na nagkaroon ng matibay na paninindigan sa sinaunang lungsod ng Karangyan. Natural lamang na hindi mahirap makakuha ng 2 identity token. Dahil dito, sapat na ang tauhan sa panig ni Mateo.
Sa pamamagitan ng isang panahon ng pagsasanay, sina Sofia at Renden ay parehong nakarating sa Alchemy King Realm. Sa ilalim ng gabay ni Mateo, ang kanilang mga kalakasan ay mas malaki kumpara sa mga ordinaryong Alchemy Kings. Ang pagpapahintulot sa kanila na pinuhin ang Tier 4 na medicinal pills ay naging posible. Nagmamadali ang grupo ng mga tao ngunit labis silang nagalit sa ginawa ng Heaven's Destiny Trading Company. Tuso ang matandang iyon na si Lex at may pinaplanong masama. Hinahamon sila ni Ginoong Crosswell sa tapat mismo ng kanilang tindahan. Imposibleng hayaan nila tayong lumaki ng walang kontrol. Ang paggamit ng ganitong uri ng kasuklam-suklam na paraan ay makatwiran din. Noong kararating lang ng aming Meteor Trading Company sa Ancient Opulent City, gusto rin naming magkaroon ng panimulang posisyon sa Ancient Opulent Street. Hindi ba't pinigilan din nila kami hanggang sa makapunta na lang kami sa ibang lugar? Kung hindi ganito, paano namin hindi mabubuksan ang sitwasyon hanggang ngayon? Sabi ni Riza. Malinaw na kinilala rin ni Riza na ang Lex na ito ay lubhang kahanga-hanga. Malaki ang naitulong ni Lex upang mapaunlad ang Heaven's Destiny Trading Company sa ganitong antas. Pero ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi mo na kailangang magreklamo pa. Kung hindi sila gagawa ng ilang hakbang, magiging kakaiba na lang. Ang pagbebenta ng may diskwento sa ganitong paraan ay hindi rin maituturing na malaking bagay. Sa tingin ko ang Heaven's Destiny Trading Company ay malamang na mayroon pang ibang mga barahan na maaaring laruin. Nabahala si Riza nang marinig iyon at sinabing, may iba ka pa bang ibang hakbang? Ito. Anong klaseng hakbang kaya ito? Magsasalita na sana si Mateo nang tumingin siya sa labas ng pinto at nakangiting sinabi, hindi ba't nandito na iyon ngayon? Tumingin ang grupo sa pasukan at nakita ang 7 hanggang 8 tao na sabay-sabay na dumagsa sa loob ng Fragrant Medicine Pavilion. Ang 7 hanggang 8 taong ito ay pawang nakasuot ng mga kasuotang alchemist. Ang 6 na bituin sa kanilang dibdib ay nakasisilaw. At isa sa kanila ay may 7 bituin pa sa kanyang badge. Sino kaya iyon kundi si Sherlan? Ang 7 hanggang 8 taong ito, ang mga may pinakamababang lakas, ay mga middle rank alchemy ancestors din. Ang Ancient Opulent City ay mayroon lamang humigit kumulang 10 alchemy ancestor powerhouses. 7 ang dumating ng sabay-sabay. Alchemy Saint. Tunay siyang mahusay. Mateo, sinabi ko na ilipat ang alchemy ancestor powerhouses ng ating Meteor Trading Company, pero tumanggi ka lang. Ngayon, malaki ang mawawala sa atin, di ba? Nagngalit si Riza sa puot at sinabing. Natural lang na mayroon ding mga kapangyarihan ng Alchemy Ancestor ang Meteor Trading Company. Bukod dito, isa pa nga itong mataas na ranggong Alchemy Ancestor. Sa planong ito, plinano ni Riza na hayaan siyang pumunta at kontrolin ang kuta sa Fragrant Medicine Pavilion ngunit matatag siyang tinanggihan ni Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, ilang Alchemy Ancestors lang. Hindi yun maituturing na mahalaga. Ilan lamang. Mga ninuno ng alkemiya. Nawala ng malay si Riza. Nasa Alchemy Sovereign Realm ka lang, di ba? Bukod pa rito, ang Alchemy Sovereign na ito ay isa pang ang Alchemy Sovereign kahit walang Alchemist Badge. Hindi nila kayang pinuhin ang Tier 6 na medicinal pills, kaya nakatadhana silang durugan ng mga Alchemy Ancestors na ito, lalo na't naroon pa rin ang Alchemy Saint He na nakatitig sa kanila na parang isang tigreng gutom. Mateo, nabalitaan ng matandang ito na nagbukas na ang bagong tindahan ninyo at espesyal na inimbitahan ang ilang tao na kapareho niya ng pila para magbigay pugay. Ano? Hindi kami tinatanggap. Binati ni Sherlan si Mateo nang may malaking ngiti mula sa malayo, parang mga matandang kaibigan. Kahit ang isang hanggal ay alam din na si Sherlan ay isang weasel na nagbibigay pugay sa inahin, na walang mabuting intensyon. Ang Heaven's Destiny Trading Company ay nasa kabilang panig ng Alchemy Saint ng Heaven's Destiny Trading Company. Paano siya narito para suportahan ang Fragrant Medicine Pavilion? Parang ganoon na nga ang paghahaman sa dojo. Agad na nabuhayan ng loob ang mga martial artist na nakapalibot at nanunood sa labas. Hindi nila inaasahan na ito pa lamang ang unang araw ng pagbubukas ng negosyo at ang magkabilang panig ay may mga espada at pana na nakaunat. Alchemy Saint. Gumawa siya ng hakbang ng personal. May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Hindi naman magsasara itong Fragrant Medicine Pavilion sa unang araw pa lang ng pagbubukas nito, di ba?
Lumapit si Mateo para salubungin ito ng nakangiti, at sinabi sa malinaw na boses, kung may mga kaibigang darating para bumati, natural na malugod na tinatanggap ang Fragrant Medicine Pavilion. Pero kung may mga baliw na asong tahol ng walang humpay, natural na magsisilbi kami gamit ang mga pamalo. Alchemy Saint He, anong klase ka ba? Matagal nang nasaksihan ng Heaven's Destiny Trading Company ang matalas na dila ni Mateo noon at sapat na ang paghahanda sa pag-iisip niya sa pagkakataong ito. Tumawa siya ng malakas nang marinig iyon at sinabing, narinig ng iilang taong ito sa parehong linya na may nagbukas na tindahan ng gamot na sapat ang lakas para kapantay ng Heaven's Destiny Trading Company sa Ancient Opulence Street. Tiyak na mayroong isang alchemy pathmaster na may kamangha-manghang lakas na pumipigil sa kuta. Pumunta kami ngayon upang magpatotoo sa lakas ng alchemy pathmaster na ito. Mateo, iniisip ko kung nasaan ang alchemy pathmaster na ito. 732. Nang makita ang ganitong uri ng mapang-akit na aksyon, bahagyang nagkunot ang mga kilay ni Tobian. Tungkol kay Sherlan, wala siyang gaanong magandang impresyon. Alang-alang sa pagkakasakit ni Yemima, minsan nang dumalaw si Tobian kay Sherlan noon. Ngunit dahil mahal na mahal ni Sherlan ang kanyang mga balahibo, ayaw niyang kumilos. Natatakot si Sherlan na hindi niya ito magagamot, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Noong huling beses na tinrato ni Mateo si Michelle, mas lalong hindi nagustuhan ni Tobian ang ugali ni Sherlan. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ay dumating na naman para mangasar ngayon, na sa huli ay ikinagalit niya. Sherlan, magbubukas ang Fragrant Medicine Pavilion ngayon. Ginagawa mo bang minamaliit ang June na ito ng ganito? Sumanghel si Tobian ng malamig. Isang malakas na espada ang pinakawalan ng hindi sinasadya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sherlan, ngunit ginawa niya ang lahat para manatiling kalmado at sinabing, sa pagsasabi ni Brother June nito, makikitang walang kumpiyansa ang Fragrant Medicine Pavilion. Pwede akong pauwiin ni Brother June ngayon. Pero pagkatapos ng araw na ito, titignan ko kung may maglalakas loob na pumunta sa Fragrant Medicine Pavilion para bumili ng mga gamit. Kumunat ang noo ni Tobian nang marinig iyon, ngunit hindi siya makagawa ng anumang hakbang. Alam niyang malaki ang mga pagdududa tungkol sa Fragrant Medicine Pavilion sa labas ngayon. Kung umiwas sila at hindi lalaban ngayon, malamang ay katulad talaga ito ng sinabi ni Sherlan. Walang pupunta at bibili ng kanilang mga gamit. Ang idiniin nito ay ang pagkakasundo ay nagbubunga ng kayamanan. Kahit na mas malakas pa ang lakas ni Tobian sa pakikipaglaban, hindi rin niya kayang kumbansihin ang iba ng buong puso. Kahit alam niyang walang mabuting intensyon si Sherlan, naroon pa rin ang titulo niyang Alchemy Saint. Ayos lang sana kung maglaban sila, pero ang reputasyon ng Fragrant Medicine Pavilion ay lubos na masisira. Nawala ang takot sa puso ni Sherlan nang makita niya ang sitwasyon at nakangiting sinabi, pumunta kami ngayon para lamang makipag-usap at magpalitan ng mga tala sa mga alchemist. Bakit kailangang maging mainitin ang ulo ni Brother June? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Mateo, anong klaseng estilo ng komunikasyon ang gusto ng Alchemy Saint He? Sabihin mo lang ng malinaw at ayos na. Lihim na natuwa si Sherlan nang makita niyang tinatanggap ni Mateo ang hamon. Ngunit nagkunwari siyang nagulat at napasigaw, maaari kayang ang ekspertong iyon sa Fragrant Medicine Pavilion ay si Mateo mismo. Ito. Maaari bang ang napakalaking Fragrant Medicine Pavilion mo ay walang kahit isang alchemy ancestor powerhouse na pumipigil sa kuta? Masyado rin itong sira-sira, di ba? Dahil dito, hindi napigilan ng mga nakapalibot na martial artist na mag-usap ng mahina. Ano? Akala ko pa nga mali ang chismis. Sa pagbubukas ng isang malaking tindahan ng gamot sa pinakamasiglang lugar sa Ancient Opulence Street, paanong wala kahit isang alchemy ancestor? Kung titingnan mo ngayon, totoo pala. Isang tindahan ng gamot na walang kahit isang alchemy ancestor, maaari bang kainin ang mga gamot na ibinebenta? Ito. Wala talaga akong ideya kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo, para maglakas loob na magbukas ng tindahan ng gamot na may ganitong lakas. Mas mabuting pumunta tayo sa kabilang Heaven's Destiny Trading Company para bumili ng mga gamot. Bagamat sinasabi ng mga chismis na ang Fragrant Medicine Pavilion ay walang ninuno sa alchemy, hindi talaga ito pinaniwalaan ng lahat. Para maglakas loob na hamanin ang Heaven's Destiny Trading Company, kailangan mo rin ng isang mataas na ranggong alchemy ancestor na hahawak sa kuta, hindi ba?
Naglalaro ng kalahating araw, at iisa lang ang Alchemy Sovereign. Kahit na mas abnormal pa ang Alchemy Sovereign na ito, ano pa ang silbi nito? Gusto ni Ryza na makahanap ng butas sa lupa na maaaring pasukan. Lumantad dito ang kalansay sa kanilang aparador. Pakiramdam niya ay parang itinapon ang kanyang mukha pabalik sa kinaroroonan ng kanyang lola. Kahit para sa mga gamot na hindi kayang pinuhin, maganda rin ang paggamit ng kanilang Meteor Trading Company's Alchemy Ancestors para maglay ng facade. Ngayon, maganda ang lahat. Paano makukumbansi ng isang Alchemy Sovereign ang publiko? Ngumiti si Mateo ng mahinahon at sinabing, likas na mayroong ninuno ng alchemy. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, hindi siya makakarating ngayon. Lahat, ang aking kalakalan sa Fragrant Medicine Pavilion ay mga tier 5 medicinal pills. Ngunit tinatanggap din namin ang mga transaksyon sa tier 6 na medicinal pills. Gayunpaman, ang tier 6 na medicinal pills ay dapat i-book ng maaga, at ang mga gamot na pang-spirit ay ibinibigay ninyo. Makakaasa ang lahat. Ang tier 6 na medicinal pills na ginawa ng Fragrant Medicine Pavilion ay talagang mas mahusay kaysa sa anumang iba pang mga tindahan sa Ancient Opulent City. Hey, ang yabang naman. Hindi mo rin sinusukat ang lakas mo bago magyabang. Hindi ba't ang mga salitang ito ang pinakamalaking biro sa mundo na lumalabas sa bibig ng isang maliit na Alchemy Sovereign? Malamig na tumawa ang isang Alchemy Ancestor powerhouse nang marinig iyon. Ito ay isang mataas na ranggong Alchemy Ancestor na nagngangalang Asher. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Sherlan sa grupong ito ng mga Alchemy Ancestor. Hindi siya dapat maliitin. Nakakuha si Mateo ng ilang medicinal pills. Nakakagulat na ang mga medicinal pills na ito ay pawang tier 6 na medicinal pills. Bagamat hindi nakarating ang Alchemy Ancestor powerhouse ng ating Fragrant Medicine Pavilion, nag-iwan siya ng ilang tier 6 na medicinal pills. Iilan sa inyo ang nagsasabing sila ay Alchemy Ancestors? Ilan kaya sa inyo ang kayang pinuhin ang pamantayang ito ng tier 6 na medicinal pills? Malamig na sabi ni Mateo. Tier 6 na Transcendent Antas. His. Nang lumitaw ang mga medicinal pills, sina Sherlan at ang iba pa, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang ilang medicinal pills na nasa kamay ni Mateo ay pawang tier 6 na Transcendent Grade medicinal pills ng walang exception. Kahit na ang mga taong ito ay mga powerhouse ng Alchemy Ancestor, kahit gusto nilang pinuhin ang tier 6 na Transcendent Grade, medyo matindi pa rin ang dating. Kahit si Sherlan na Alchemy Saint na ito ay kinailangang umasa sa swerte para mapino ang tier 6 na Transcendent Grade. Ang bilang ng mga tier 6 na Transcendent Grade medicinal pills sa buong Ancient Opulent City ay malamang kasing dami rin ang nasa kamay ni Mateo. May isip kung gaano kahalaga ang mga tier 6 na Transcendent Grade na ito sa kamay ni Mateo. Paano ba naman nakahanap ang batang ito ng napakaraming Transcendent Grade na gamot? Hey, mukhang espesyal na inilipat ng Meteor Trading Company ang ilang Transcendent Grade medicinal pills mula sa ibang lugar para sa kapakanan ng Fragrant Medicine Pavilion na ito. Kaya ba tayong takutin ng ilang Transcendent Grade medicinal pills? Si Sherlan ang unang tumugon at sinabing may malamig na ngiti. Sa kanyang pananaw, ang tier 6 na Transcendent Grades ni Mateo ay maaari lamang ilipat mula sa ibang lugar ng Meteor Trading Company. Kung hindi, sino pa ang makakapagpino ng napakaraming tier 6 na Transcendent Grade medicinal pills sa sinaunang marangyang lungsod na ito? Pero natawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ganoon ba? Maipapangako ko sa lahat ng nandito na kung umorder ng tier 6 na medicinal pills mula sa Fragrant Medicine Pavilion, maghahanda sila ng 3 set ng spirit medicines. Ang pinakamasama sa mga medicinal pills na ibibigay sa lahat ay tier 6 na high grade din. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Masyado talagang dominante ang ganitong klaseng pangako. Kahit ang Heaven's Destiny Trading Company ay hindi rin ang ahas na basta-basta mangako. Pinino ng Alchemy Ancestors ang tier 6 na medicinal pills, kung hindi ang mga karaniwang medicinal pills na iyon, napakataas ng posibilidad na masira ang mga medicinal pills. 3 set lang ng spirit medicines ang nakakagarantiya ng kahit tier 6 na high grade. Masyadong nakakapagtaka ang ganitong klaseng pangako. Ang mukha ni Sherlan ay maitim na parang ilalim ng isang bot.
Kung ang Fragrant Medicine Pavilion ay talagang may ganitong kakayahan, sino pa ang pupunta sa kanilang Heaven's Destiny Trading Company para bumili ng mga gamot sa hinaharap? Mateo, hindi ba't masyado kang nagyayabang dito? Mag-ingat ka sa pagsampal sa sarili mo kung hindi mo kaya pagdating ng panahon. Nakangising sabi ni Sherlan ng may maitim na mukha. Alchemy Saint, mahilig talaga siyang mag-alala. Kaya kung man o hindi, natural na mapapatunayan ng panahon ang lahat. Ngayon, ipinaalam ko na. Lahat ng naruroon ay maaaring magpatotoo. Kung hindi ito magagawa ng aking Fragrant Medicine Pavilion, babayaran namin ng 100 beses ang halaga ng mga spirit medicine. Matapang na sabi ni Mateo. Bulong-bulungan. Ang mga salita ni Mateo ay agad na nagpasiklab sa mga nakapalibot na martial artist. Hindi mura ang presyo ng mga tier 6 spirit medicine sa simula pa lang. Kung 100 beses lang ang ibinayad, ayos lang naman. Kung tataas pa ang bilang ng beses, kahit ang isang higanting tulad ng Heaven's Destiny Trading Company ay malamang hindi rin kayang bayaran ito. Masyadong matindi ang pangakong ito ni Mateo. Maaaring direktang gumuho ang Fragrant Medicine Pavilion, o kaya naman ay lilipas sa langit ang Fragrant Medicine Pavilion sa isang galaw lamang. Kung magagawa talaga ito ni Mateo, malamang na mapabagsak din ang Heaven's Destiny Trading Company. Hindi na rin kalmado si Sherlan. Hindi niya lubos maintindihan kung mayroon ba talagang ganitong kumpiyansa si Mateo, o nagpapanggap lang siyang malakas. 733. Gusto kong mag-pre-order ng isang tier 6 na Dragon Tiger Peel. Gusto kong mag-pre-order ng isang Spirit Heart Sacred Rain Peel. Gusto kong mag-pre-order. Kahit ang mga martial artist ng Boundless Realm ay hindi na nagawang manatiling kalmado nang makita nila ang napakaraming transcendent grade medicinal pills. Mga transcendent grade na gamot na table task, ano ang ibig sabihin nito? Garantiya ito. Isang garantiya na ang gamot na ito ay kayang maabot ang limitasyon ng bisa ng gamot. Sa harap ng mga transcendent grade na gamot, walang sino man ang nakapagpanatili ng kahinahunan. Sandaling nagkagulo ang buong Fragrant Medicine Pavilion. Dito sa taas, doon sa baba, ay pawang mga martial artist ng Boundless Realm na gustong mag-pre-order ng tier 6 na medicinal pills. Malinaw na sabi ni Mateo, lahat kayo, huwag kayong magmadali. Kung hindi, hindi namin tatanggapin ang inyong kahilingan. Sa mga may intensyon, pumunta roon para pumila at magparehistro. Ang unang batch ay tumatanggap lamang ng mga pre-order mula sa 100 customer. Dalhin ang mga gamot na may espiritu at formula ng tableta sa Fragrant Medicine Pavilion sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng kalahating buwan, ihahatid ng Fragrant Medicine Pavilion ang batch na ito ng mga medicinal pills, at tatanggap kami ng mga order para sa pangalawang batch ng mga tao sa oras na iyon. Makakaasa ang lahat. Kanina, sinabi ko na ang pinakamababa ay ang mga high-grade medicinal pills. Sa totoo lang, ang karamihan ay dapat na lahat ay superior grades, kahit na posibleng transcendent grades. Kung tungkol sa high grade, dapat itong mas mababa. Kung ang mga high-grade medicinal pills lang talaga ang kaya nating pinuhin, lahat, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos masabi ang mga salitang ito, ang mga martial artist ng Boundless Realm ay nagmadaling mauna at pumila sa isang tabi. Mas lalong nagpasaya sa kanilang lahat ang mga sinabi ni Mateo. Napakababa ng posibilidad na maging mataas ang grado, kung saan karamihan ay superior grade, o posibleng transcendent pa nga. Ang ganitong uri ng pangako ay sapat na para mabaliw ang lahat ng martial artists. Nang makita ni Sherlan ang eksenang ito, agad na umitim ang kanyang mukha na parang ilalim ng palayok. Mateo, ang yabang mo naman, gusto ko talagang makita kung paano mo ito gagawin. Kung hindi mo maibibigay ang mga gamot pagkalipas ng kalahating buwan, titingnan ko kung anong mukha ang mayroon ka pa para magkaroon ng paninindigan sa Ancient Opulent Street. Sa paningin ni Sherlan, sinasampal ni Mateo ang sarili niyang mukha para magmukhang kahanga-hanga. Ang mga alchemy ancestors na naroon ay pawang mga kakilakilabot na tao. Ngunit wala pang sino man ang nangahas na mga akong ganito noon. Isang maliit na alchemy sovereign ang talagang laganap sa ganitong antas. Ang ganitong uri ng pangako ay para lamang sa pagsampal sa mga mukha ng mga alchemy ancestors na ito. Kailangang malaman ng isa na ang mga medicinal pills ay nakadepende sa swerte dahil mas mataas ang kalidad at higit sa lahat, ito ay dahil sa swerte.
Lalo na ang mga transcendent grade medicinal pills, ang posibilidad na lumitaw ito ay halos zero na. Pero sinabi ni Mateo na napakababa ng posibilidad na maging high grade, habang ang karamihan ay pawang mga superior grade na medicinal pills. Saan kaya sila inilagay ng ganitong uri ng pangako, ang mga alchemy ancestors na ito? Hey! Para manggahas na mangako ng ganito, mukhang may kayang tumulong talaga ang Fragrant Medicine Pavilion. Iniisip ko kung pwede ba siyang imbitahan ni Owner Crosswell o hindi para mapalawak ang kaalaman natin. Hindi talaga matiis ni Asher at nagsalita na lang. Sabi ni Mateo, nasabi ko na nga ba na wala siya ngayon? Hindi ba't nag-iistorbo ka lang? Isa pa, paano magiging isang basurang tulad ninyo ang isang alchemist na kayang magpino ng mga superior grade medicinal pills kahit kailan ninyo gusto? Bigla na lang, naging matalas ang mga salita ni Mateo, na direktang nagpakilalang basura ang grupong ito ng mga alchemy ancestors. Ikaw. Mayabang. Talagang napakayabang. Isang maliit na alchemy sovereign ang nangahas na magbigay ng mga bastos na salita sa mga alchemy ancestors. Kung kaming mga alchemy ancestors na ito ay basura, ano kayo? Hindi kaya hanggang ngayon, hindi ninyo alam ang simpleng pagkakasunod-sunod ng mga tao sa paglilinang. Si Asher ang unang tumugon dito at direktang nasamid ng husto ni Mateo. Napakahigpit ng mga ranggo ng mga alchemist. Kapag nakakakita ang mga low-level na alchemist ng mga high-level na alchemist, karaniwan din silang kumikilos ng may pag-uugali ng isang estudyante. Ang alchemist ay isang trabahong lubos na nakasalalay sa pag-iipon, karanasan, at pag-iipon ng kaalaman. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng oras upang magtagumpay. Para sa mga alchemist na gustong tumalon sa mga kaharian at talunin ang kanilang mga kalaban, mas mahirap ito kaysa sa mga martial artist. Kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit sa parehong realm, sa pagitan ng initial rank, middle rank, at high rank, mayroong napakalaking agwat din. Ang isang nilalang na sumusuway sa langit tulad ni Mateo ay talagang minurya. Siyempre, kung kayang kilalanin ng isang alchemist ang isang alchemy emperor sa antas ni Mateo bilang master, natural na mas mataas ang kanilang panimulang punto kumpara sa mga ordinaryong alchemist na ito. Saka lamang magkakaroon ng posibilidad na tumawid sa mga kaharian upang makipaglaban. Mayabang na sabi ni Mateo, ang malalakas lang ang nirerespeto ko. Masyadong mahina ang lakas ninyo. Sa paningin ko, basura lang yan. Bakit ko pa kayo kailangang igalang? Isa pa, halatang nandito kayong lahat para hamanin ang dojo. Gusto nyo pa rin akong pag-usapan tungkol sa pecking order. Hindi ba nakakatawa yun para sa inyo? Magaling, mahusay, mahusay. Ang mga salita ni Mateo ay lubos na nagpagalit kay Asher. Nagsalita siya ng 3 sunod-sunod na magaling, nagngalit ang mga ngipin sa puot, at sinabing, isang maliit na alchemy sovereign ang talagang nangahas na magbitaw ng mga mabangis na pagmamalaki. Gusto kong makita kung anong mga kakayahan ang mayroon kayo para itawag sa amin na isang grupo ng mga makapangyarihang alchemy ancestor, basura. Ang pagmamayabang ay nangangailangan ng lakas ng loob na magyabang. Manggahas bang makipagkompetensya o hindi? Mapangot siyang sabi ni Mateo, nakikipagkompetensya ka sa mga basurang katulad ninyo, hindi pa kayo sapat na kwalipikado. Hahaha. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng mayabang? Pagtanggap na ba yan sa sinasabi mo? Natatawang sabi ni Asher. Pumapayag ka ba? Masyado kang nag-iisip. Ang ibig kong sabihin ay ang antas mo ay akma lang para makipagkompetensya sa mga disipulo ko. Rendan, Sofia, halika rito. Natigilan sina Renden at Sofia nang marinig iyon. Hindi rin nila inaasahan na tatawagin sila ni Mateo sa oras na ito, na dumarating sa tabi ni Mateo nang walang malay. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang mukha ni Asher. Pero walang pakialam si Mateo sa ekspresyon ng mukha nito. Inutusan niya ang dalawa, kayong dalawa, turuan silang mabuti kung ano ang tinatawag na alchemist. Kahit matagal nang sinundan ng dalawa si Mateo at alam nilang napakalakas ni Mateo, hindi dapat maging problema ang pagharap sa mga alchemy ancestors na ito. Pero para hayaan silang gawin iyon, medyo kinakabahan sila. Ngunit sa harap ng napakaraming tao, hindi rin sila sumuko. Pinatigas lang nila ang kanilang mga ulo at sinabing, "Opo, guro." Puhao.
Dahil dito, maraming tao ang hindi nakapagpigil at agad na nagpakawalan ng tawa. Hindi napigilan ni Riza ang matawa, nanginginig ang buong katawan niya sa kakatawa, at mahinang sinabi sa katabi ni Elder Darfield, kawawa naman talaga itong si Mateo. Para makaisip pa ng ganitong kalaking kalokohan. Hindi siya umaalis kundi hinayaan niyang umakyat ang dalawa niyang disipulo. Kapag nakipagkompetensya ang dalawang Alchemy King sa mga Alchemy Ancestors, kahit matalo sila, malamang mabaho rin si Asher. Umiling din si Elder Darfield at natatawang sinabi, nang uuyam nga ang batang ito. Pero napaka-praktikal nito. Dahil dito, na-checkmate ng husto si Asher pero hindi niya ito magawang palampasin. Nagalit si Asher hanggang sa ang kanyang dibdib ay parang bumubuga ng bulusan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, saka lamang siya nakahinga ng maluwag at sinabi sa matinding galit, Mateo Punk, ikaw. Masyado mo ng binyo-bully ang iba. Hinayaan mong makipagkompetensya ang dalawang sanggol ng Alchemy King Realm sa matandang ito, nakakainsulto ito sa matandang ito. Alchemy Saint He, inirerekomenda kong pag-isahin ang lahat ng mga kumpanya ng kalakalan sa buong lungsod at i-boycott ang Fragrant Medicine Pavilion na ito. Hindi rin inaasahan ni Sherlyn na makakagawa si Mateo ng ganitong uri ng mababang suntok. Ngunit bukod sa kanyang galit sa oras na ito, medyo napuno siya ng nag-iisang takot pagkatapos. Kung siya ang nag-provoke kay Mateo ngayon lang, malamang mas magiging awkward pa ito sa oras na ito, di ba? Muntik nang masira ang bantog niyang pangalan sa kamay ng lalaking ito. Nang marinig ang sinabi ni Asher, agad na sumagot si Sherlyn, Mateo, masyado kang mapang mataas. Para insultuhan ang mga nakatatanda ng ganito. Ngayon, ako. Hindi pa tapos magsalita si Sherlyn nang maputol siya ni Mateo ng bastos. Sabi ni Mateo, Alchemy Saint He, walang balak magbiro itong si Mateo. Hindi ba't nandito kayong lahat para hamanin ang dojo? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong ito ngayon. Maglaban tayo ng 3 rounds, ano kaya? 734. Oh. Makipagkompetensya sa loob ng 3 round. Paano makipagkompetensya? Medyo interesadong tanong ni Sherlyn. Nasa iyo ang pagpili. Paglabanan natin ang mga sundalo, general laban sa general. Makipagkompetensya ka sa akin. Kung gayon, pumili ng 2 sa mga basurang alchemy ancestors na ito para makipagkompetensya sa aking mga disipulo, walang pakialam na sabi ni Mateo. Siya lang ang walang pakialam. Ang iba naman ay hindi kalmado. Isang alchemy sovereign na nangunguna sa mga alchemy kings para hamanin ang isang alchemy saint dala ang 2 alchemy ancestors. Hindi naman siguro matino ang ugali ng lalaking to, di ba? Higit sa lahat, ipinaubaya talaga ni Mateo ang inisyatiba kay Sherlyn na nagpapahintulot sa kanya na pumili ng mga kaganapan. Kung pipiliin ni Sherlyn ang kung ano ang magaling niyang kalabanan, hindi ba't inilalahad niya ang kanyang ulo para tadterin ng iba? Haha, Mateo, alam kong may kakayahan ka. Pero kung minamaliit mo ang mga bayani sa ilalim ng langit ng ganito, malaki ang magiging kapalit nito. O baka naman, gusto mong gamitin ang ganitong paraan para pagdudahan ako tungkol sa reputasyon ko at palayain ka ngayon. Sabi ni Sherlyn sabay tawa ng malakas. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, masyado kang nag-iisip. Paano kung ganito, dahil isa itong kompetisyon, dagdagan pa natin ng taya, paano? Bahagyang nagulat si Sherlyn, napaisip, totoo kaya ang batang ito? Anong taya? Kung matalo ako, sa iyo ang Fragrant Medicine Pavilion. Matalo ka, bigyan mo ako ng 100,000 merit points. Ang deal na ito, siguradong panalo ka nang walang mawawala sa iyo. Paano? Maglalakas loob ka bang makipagkompetensya o hindi? Diretsong sabi ni Mateo. Nabahala si Riza nang marinig niya ito at dali-daling sinabi, hindi pwede. Hindi patas ang ganitong kompetisyon. Mateo, masyado mo itong tinatrato na parang bata. Tumawa ng malakas si Sherlyn at sinabing, hahaha, Mateo, mukhang kahit ang sarili mong mga kasama ay hindi umaasa sa iyo. Hindi pinansin ni Mateo si Riza at sinabi kay Sherlyn, hindi mahalaga. Ako ang may huling desisyon dito. Magaling. Dahil nasabi na hanggang dito, kung hindi pa rin ako sasang-ayon, hindi ba hahayaan nitong manli ang mga bayani ng mundo?
Pero kung maglalaban ang dalawang partido natin, hindi maaaring ang bawat panig ay maniwala na tama sila, na ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang merito. Kailangan nating humanap ng taong mamumuno, tama ba? Sabi ni Sherlan. Ako ang manggenguna, paano yan? Isang malalim at malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa karamihan. Napalingon ang lahat kung saan nanggaling ang boses, at nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mag-agarang damit na nakausli. Nagsama pa siya ng isang katulong, pero nakilala ni Mateo na siya nga pala ang pinuno ng hukbo ng mga gwardya ng lungsod, si Frederick. Isang figure na kayang samahan si Frederick bilang isang katulong, ang kanyang pagkakakilanlan ay halata rin. Kamahalan, Panginoon ng lungsod. Bakit kayo naparito? Gulat na sabi ni Sherlan. Ang taong ito ay si Tudor Ying, ang City Lord ng Ancient Opulent City. Narinig na ni Mateo ang pagbanggit ni Tobian sa taong ito dati. Maging ang matayog at mapagmataas na si Tobian ay mataas din ang pagtingin kay Tudor. Kung mayroon pa mang mga taong kinatatakutan ni Tobian sa sinaunang marangyang lungsod na ito, tanging si Tudor lang ang naroon. Dahan-daang lumabas si Tudor mula sa karamihan, dala ang kakaibang tindig ng isang soberano, at sinabi ng may bahagyang ngiti, na balitaan ng Ying na ito na may bagong dating na Master Crosswell sa lungsod, at nagbukas pa ng tindahan ng gamot sa Ancient Opulent Street, kaya bigla akong lumapit para tingnan ito. Pero hindi ko inaasahan na ang Alchemy Saint He ay talagang nakikipagkompetensya kay Master Crosswell dito. Iniisip ko kung ang Ying na ito ay may mga kwalifikasyon para kunin ang posisyon ng taong namumuno. Nagmamadaling sinabi ni Sherlan, nasa ganitong kalagayan po ang kamahalan, Panginoon ng lungsod. Lubos po siyang pinararangalan. Tumango si Tudor at tumingin kay Mateo, mayroon bang anumang pagtutol si Master Crosswell? Nakangiting sabi ni Mateo, walang pagtutol. Ngumiti si Tudor at sinabing, sige. Masasaksihan ng Ying na ito ang karikta ng dalawang pinakadakilang amo ng aking sinaunang marangyang lungsod. Ano kaya ang gusto ninyong paglalabanan? Napansin ng mga taong maasikaso na ang mga salita ni Tudor ay naglagay kina Mateo at Sherlan sa pantay na posisyon. Labis silang nagulat dahil dito. Isa lamang maliit na alchemy sovereign si Mateo. Kaya ba niyang hayaan ang City Lord na kanyang kamahalan na bigyan siya ng espesyal na atensyon ng ganito? Nagkibit balikat si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi mahalaga sa akin. Nasa kanya na kung ganoon. Ang saloobin ni Mateo ay lubhang nakasakit sa pagmamataas ni Sherlan. Mukhang sa ganitong sitwasyon, siya dapat ang nagpapakita ng walang pakialam, di ba? Alam na alam talaga ng batang ito kung paano makuha ang atensyon ng lahat. Makikipagkompetensya sa peel refinement kasama ang isang maliit na alchemy sovereign, tiyak na sasabihin ng ibang tao na binyo-bully kita. Paano kung ganito, magkompetensya tayo sa fire control? Paano yan? Sabi ni Sherlan nang may malamig na ngiti. Walang hiya. Nabalitaan ko na ang alchemy saint na si He ang pinakamalakas sa pagkontrol ng apoy. Hindi ba't nangaapi ito ng mga tao? Talagang walang hiya. Pero sino ang nagutos kay Mateo na mag-ayos ng sarili? Nasa alchemy sovereign realm pa lang siya, pero kailangan niyang magpanggap na parang isang alchemy emperor. Walang pakialam sa kahit ano. Kung gayon, natural lang na kailangan niyang pumili kung ano ang magaling siya. Sa totoo lang, kahit hindi niya piliin ang fire control, wala ring tsansa si Mateo na manalo, di ba? Mas marami ang kinakagat ni Mateo kaysa sa kaya niyang nguyain. Kapag natalo siya, mawawala sa kanya ang buong Fragrant Medicine Pavilion. Napakaganda ng reputasyon ni Sherlan sa Ancient Opulent City. Alam ng lahat na ang pinaka-epektibo niya ay ang pagkontrol ng apoy. Pinili niya talaga ang pagkontrol ng apoy na pinakabihasa niya sa panahong ito. Talagang kasuklam-suklam ito. Ang Fragrant Medicine Pavilion ay gumawa ng ilang simpleng paghahanda. Dahil ang pagkontrol ng apoy ay hindi nangangailangan ng masyadong komplikadong mga bagay, kaya naman mabilis itong natapos sa paghahanda. Sa panahong ito, palaging nangungulit si Riza sa tabi. Malinaw na labis siyang nadismaya sa desisyon ni Mateo. Kahit alam niyang may kakayahan si Mateo, medyo mapanganib talaga ang paggawa nito. Kung aabot sa Alchemy Saint Realm, sino ang magiging pangkaraniwan?
Bukod pa rito, kahit na ang mga paraan ni Mateo ay kahanga-hanga, paano naman ang dalawa niyang disipulo? Ang kinailangang harapin ni Renden at Sofia ay ang mga eksperto sa alchemy ancestor. Maaari kayang ang kanyang mga disipulo ay maging kasing sumuwi din ng langit tulad niya. Hinailan ni Renden at Sofia ang kanilang mga paa papunta kay Mateo at mahinang sinabi, "Guro, kami. Kami." Ngumiti si Mateo habang tinatapik ang balikat ni Renden at sinabing, "Ayos lang. Isipin mo na lang na laro lang yan at gamitin mo ang mga karaniwang pamantayan mo sa pagsasanay. Kahit matalo talaga tayo, kahit ano pa ang mangyari, magsisimula ulit tayo sa simula." Gamit ang kakayahan ng Master, ano pa ang maituturing na halaga ng isang maliit na fragrant medicine pavilion? Isa pa, ang mga disipulong tinuruan ko, si Mateo, kung hindi man lang nila matalo ang ilang mga kauri, nakakahiya yun. Sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay, 2 disipulo lamang na ito ang tinanggap ni Mateo. Sa loob ng ilang taon, hindi nag-aksaya si Mateo ng oras sa pagtuturo sa kanila, at hindi niya itinatago ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Ang mga pagpapabuti ng 2 tao, pinagmasdan ni Mateo ang lahat. Kaya naman, lubos din siyang nagtitiwala sa kanila. Matapos ang ilang salita, kahit hindi nito lubos na naalis ang pag-aalala ng dalawa, lubos pa rin nitong napanatag ang kanilang loob. Oo, isang maliit na fragrant medicine pavilion, ano ang maituturing nito kay Mateo? Nagpalitan ng tingin ang dalawa, palihim na nagbubunyi. Nang handa na ang lahat, nanguna si Asher para mapatalsik sa hanay. Tumingin kina Renden at Sofia, at sinabing may mapangot siyang tingin, "2 maliliit na bata, huwag ninyong sisihin ang matandang ito sa pang-aapi sa inyo. Gusto niyong sisihin, tapos sisisihin ang hindi mapagkakatiwala ang amo ninyo." Ayos lang kung ignorante siya, pero pinalabas pa niya ang mga disipulo niya at pinahiya. Nagalit si Renden nang marinig iyon at agad na gumanti, "Matandang aso ka, Master, kaya kanyang guluhin gamit lang ang isang daliri. Kung sino ang nasisiraan ng bait, malalaman natin maya-maya." Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli kay Mateo at sinabing, "Guro, kahilingan ng mga disipulo na makipaglaban." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Sige na." Habang sinasabi niya, inilahad ni Mateo ang kanyang palad. Isang maliit at magandang bulaklak ng lotus ang lumitaw. Isa ito sa mga clone ni Fiery. Sa kasalukuyan, magkaugnay ang isipan ni Fiery at Mateo. Hanggat handa si Mateo, maaari niyang ipahiram ang Essence Fire sa kahit sino para magamit at hindi siya makakatanggap ng anumang negatibong reaksyon. Kunin mo na. Turuan mo ng leksyon ng maayos ang matandang iyon. 735. Ang hari ng Okomiya at ang ninuno ng Okomiya ay pinaghiwalay ng 2 pangunahing hangganan. Ngunit ang mga tunggalian ng mga alchemist ay naiiba sa mga martial artist. Isang pagkakaiba ng 2 pangunahing hangganan sa pagitan ng mga martial artist, kahit para sa isang halimaw na tulad ni Mateo, hindi niya ito masagip. Ngunit sa mga alchemist, bukod sa pakikipagkompetensya sa peel refinement, may posibilidad pa rin ang Alchemy Kings na manalo sa Alchemy Ancestor sa teorya. Siyempre, sa teorya lang din iyon. Kung walang mga manang sumusuway sa langit para sa isang hari ng alchemy na gastuhing manalo ng isang alchemy ancestor, iyon ay sadyang kalokohan lamang. Ang mga naipon at karanasan ng isang alchemy ancestor ay sadyang hindi maihahambing sa mga alchemy kings. Lalo na sa pagkontrol ng apoy, ang karanasan ay nagkaroon ng napakahalagang epekto. Iyon ang akumulasyon sa hindi mabilang na beses na pagpino ng tableta. Nasa tamang edad sina Renden at Sofia. Walang sino man ang nag-isip na kaya nilang tapatan ang isang veterano ng alchemy ancestor tulad ni Asher sa usapin ng pagkontrol ng apoy. Sa totoo lang, kahit si Renden mismo ay wala ring kahit kaunting kumpiyansa. Eksperto sa alchemy ancestor, ito ay isang hangganan na hindi niya man lang naisip ang isipin sa lower realms. At ngayon, makikipagkompetensya talaga siya sa pagkontrol ng apoy sa isang napakalakas na nilalang. Pero ikinagalit ni Renden ang mga sinabi ni Asher kanina. Para na ring Diyos si Mateo sa puso niya ngayon. Naantig ang kanyang puso sa mga salita ni Asher. Kahit ano paman, kailangan kong makipagsabayan ng maayos sa matandang ito.
Kahit hindi ko siya mapanalunan, hindi rin ako mawawala ng mukha para kay Master. Palihim na desisyon ni Renden sa sarili. Sa tingin ng ibang tao, isa itong kompetisyon na walang tsansang manalo. Pero alam ni Renden na ang round ni Master ay talagang isang matinding tagumpay. Sa pakikipagkompetensya sa pagpino ng mga tableta, ang kasalukuyang Mateo ay talagang hindi kayang pinoy ng tier 7 medicinal pills. Ngunit kung nakikipagkompetensya sa pagkontrol ng apoy, paano kung ang taong iyon ay isang alchemy saint powerhouse? Simulan mo na, bata. Gusto kong tingnan kung gaano kalakas ang disipulong tinuturuan ng isang alchemy sovereign. Habang sinasabi niya, tumalsik ang enerhiya ng asensya ni Asher. Isang kumpol ng pulang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Kinalabot ng mga daliri niya ang pulang apoy, na parang tumutugtog ng sitara, sumasayaw, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng ginhawa at ginhawa. Sa pagitan nito, paminsan-minsan ay itinataas pa niya ang kanyang ulo upang tingnan si Renden, ngunit nakita niyang hindi pa rin gumagalaw si Rendan. Pinanood niya lamang itong kontrolin ang apoy ng may katangahan. Nang makita ang eksenang ito, mas lalong ipinagmalaki ni Asher ang kanyang sarili. Napakalakas talaga. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang nilalang na pangalawa lamang sa Alchemy Saint He sa Ancient Opulent City. Ang kasanayang ito sa pagkontrol ng apoy ay malamang na mas mababa lamang kaysa sa Alchemy Saint He. Ang mga eksperto sa Alchemy Ancestor ay mga eksperto sa Alchemy Ancestor. Kung walang paulit-ulit na pagsasanay at pagpapatibay, paano magiging posible na makabisado ang ganitong antas ng kasanayan sa pagkontrol ng apoy? Talagang nakakapagbukas ng mata ang araw na ito. Ang kakayahan ni Alchemy Ancestor Su sa pagkontrol ng apoy ay napakalakas na. Kung gayon, hanggang saan kalakas ang Alchemy Saint He? Nang marinig ang papuri ng lahat, mas lalong ipinagmalaki ni Asher ang kanyang sarili. May natitira pa siyang lakas sa oras na ito, kaya naisip niyang ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Mas bumilis ang galaw ng kanyang mga kamay. Dahil dito, mas lalo itong nagdulot ng pagkamangha. Sa halip, si Renden pa rin ang nakatingin kay Asher ng walang ekspresyon, at tila nakalimutan niyang gumawa ng aksyon. Hoy, bata, hindi ka naman natutulala sa panunood, di ba? Isang ang batang walang karanasan na ngayon lang nakakita ng mundo. Pinalawak mo ang iyong mga abot tanaw ngayon, di ba? Mas lalong natuwa si Sherlan nang makitang si Renden ay natatakot na tanga. Dahil nanalo si Asher sa laban na ito, halos kalahati na ng Fragrant Medicine Pavilion ang nasa kamay na niya. Paano siyang hindi matutuwa? Tila sakalang bumalik sa katinoan si Renden sa oras na ito at walang malay na sinabi, ito ba ang fire control ng Alchemy Ancestor Realm? Kung hindi, ano sa tingin mo? Naku, bata ka pa, hindi naman ganoon kahirap ang makaranas ng ilang pagsubok. Dahil sa edad mo, hindi naman masama ang makapag-cultivate sa Alchemy King Realm. Alinman dito, wala na rin ang Fragrant Medicine Pavilion sa hinaharap. Bakit hindi ka sumailalim sa aking pagtuturo? Bibigyan kita ng mas mapanlikhang kasanayan sa pagkontrol ng apoy. Malumanay na iginiit ni Sherlan at sinimulan nang agawin ang mga tao ng kanyang kalaban. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Renden, at naisip pa niya na nagulat si Renden sa kakayahan ni Asher na kontrolin ang apoy, kaya naman napabuntong hininga siya ng ganito ka-emosyonal. Nang marinig ito ni Renden, alam niyang nagkakamali si Sherlan. Umiling siya at sinabing, kung ito ang fire controlling skill ng Alchemy Ancestor Realm, hindi naman siguro magiging mahirap na talunin siya. Natigilan si Sherlan nang marinig niya iyon. Talaga bang nangahas ang batang ito na guluhin siya? Muntik na siyang matanggal sa pwesto nang gumalaw si Renden ng mga oras na iyon. Para lamang makita siyang kumakaway gamit ang isang kamay. Namulaklak ang lotus na apoy, na katulad nito ay bumuo ng isang maliit na kumpol ng apoy. Kasunod nito, ang mga kamay ni Renden ay nagsimulang gumalaw na parang panaginip, habang ang maliit na kumpol ng apoy na iyon ay lumaki at naging isang maliit na puno sa ilalim ng kanyang mga panukat. Bukod pa rito, ito ay kapansin-pansing linaw at parang buhay na buhay. Unti-unting sumibol ang maliit na punong iyon, tumubo ang mga sanga, at naging maluho. Ang dating medyo maingay pa ring Fragrant Medicine Pavilion ay biglang tumahimik sa oras na ito.
Habang nanlaki ang mga mata ni Sherlyn nang makita ang eksenang ito. Ang gayong mahusay na kasanayan sa pagkontrol ng apoy ay hindi rin naman bababa sa kanya, ang alchemy saint na ito. Ang partikular na kahalagahan ng kasanayan sa pagkontrol ng apoy ay ang kahusayan. Ang mga lugar na dapat malakas ay malakas, at ang mga lugar na dapat mahina ay mahina. Sa ganitong paraan lamang, maaaring matanggap ng isang tao ang mas masaganang binyag ng apoy sa medicinal pill kapag pinipino ang mga tableta. Para mapalaki ang apoy at mabuo ang hugis ng isang maliit na puno, nangailangan ito ng napakalalim na kasanayan. Sa kabilang banda, si Asher ay tila napakatalino nga. Ngunit kung pag-uusapan ang kahusayan sa pagkontrol ng apoy, mas malinaw itong mas malala kaysa kay Rendan. Puno ng apoy, mga bulaklak na pilak. Mahinang sigaw ni Rendan. Sunod-sunod na namumukadkad ang matingkad na kulay pilak na mga bulaklak sa maliit na punong iyon. Paanong nagkaroon pa rin ng ganoong katahimikan si Asher kumpara kanina sa oras na ito? Nang makita niya ang husay ni Rendan, namula ang buong mukha niya. Desperado niyang iginiya ang apoy sa kanyang kamay, kasabay nito ay ang pagnanais na mag-ipon at bumuo ng isang maliit na puno. Sa huli, si Asher ay isang makapangyarihang alchemy ancestor. Sa ilalim ng malakas na pagdiloy, talagang napaliit niya ang hugis ng isang maliit na puno. Kahit para sa mga martial artist na hindi marunong magkontrol ng apoy, ang hitsura ng maliit na punong ito ay alam nilang mapag-iba ang mabuti at masama. Sa huli, namula ang mukha ni Asher. Ngunit ang maliit na puno ay hindi lubos na kayang maging katulad ng kay Rendan, matingkad at parang buhay. Sa unang laban, panalo ang Fragrant Medicine Pavilion. Agad na inanunsyo ni Tudor ang resulta. Tungkol sa ganitong uri ng resulta na kitang-kita, walang sino man ang nagduda rito. Inilayo ni Rendan ang apoy, tumakbo sa harap ni Mateo, at sinabi ng may pananibik, "Guro, lumalabas na ganito na kagaling ang aking kakayahang kontrolin ang apoy." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Maaga pa. Ngayon, ang pagpapakilo sa inyo ay para magkaroon kayo ng kaunting kumpiyansa. Pero tandaan na huwag maging kampante. Ang isang tao ay natatalo sa pagmamataas at ang isang tao ay natatalo sa pamamagitan ng pagiging mahinhin, naiintindihan mo ba?" Tumango si Rendan na parang manok na tumutukan ng kanin at masunaring sinabi, naiintindihan ng disipulo. Sa loob ng ilang taon na ito, hindi sinayang ni Rendan at Sofia ang kanilang oras sa Vast Heaven Pagoda. Sa kabaligtaran, nagsagawa si Mateo ng malademonyong pagsasanay para sa kanilang dalawa. Isa na rito ang pagkontrol ng sunog. Ang mga misyong itinalaga ni Mateo ay pawang lubos na nakapokus. Sina Rendan at Sofia ay ibinubuhos ang kanilang mga sarili sa masigasig na pagsasanay, ang kanilang lakas ay tumaas din ng husto. Pareho lang silang nalubog sa labis na nakakabagot na pagsasanay. Bukod dito, karamihan sa pagsasanay ay mga pangunahing kasanayan ng alchemist na nagresulta sa hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang kasalukuyang lakas. Nang makita ni Rendan si Asher na kontrolado ang kanyang apoy ay saka lamang nalaman ni Rendan kung anong antas na ng kanyang lakas ang naabot na nito. Masasabing bukod sa hindi naabot ng kanyang cultivation realm ang pamantayan, nalampasan na niya ang mga powerhouse ng alchemy ancestor sa lahat ng aspeto sa mga basic skills ngayon. 736. Kapatid na junior apprentice, kaya mo pang ang manalo kahit ganyan ang mga pamantayan mo. Wala na akong masabi. Inikat ni Sofia ang kanyang mga mata sa isang gilid. Hinawakan ni Rendan ang kanyang ulo nang marinig ito at nahihiyang sinabi, "Senior apprentice sister, ako." Hindi ko rin inaasahan na ganito pala kababa ang kanyang antas. May katuturan. Akala ko pa nga mataas ang antas ng pagkontrol ng apoy ng isang alchemy ancestor. Hindi ko inakalang iyon lang ang meron siya. Nag-alala ako ng kalahating araw ng walang kabuluhan. Oo nga. Natulala ako sa panonood ko ngayon lang at naisip kong mali ang nakita ko. Paano naging ganito kaliit ang fire control level ng isang alchemy ancestor? Mas malakas pa ang fire control skill ng senior apprentice sister kaysa sa akin. Mas madali ka sigurong mananalo. Hehe, kahit ang isang taong katulad mo ay maaari ring manalo. Kung hindi ako mananalo, hindi ba ako masyadong masisiraan ng bait para kay Master?
Natigilan ang lahat sa pag-uusap ng magkapatid na apprentice na ito nang marinig nila ito. Ang mga alchemy king na nang-ahas na magsabi ng ganitong uri ng mga salita sa harap ng mga alchemy ancestors ay malamang na ang dalawang apprentice na ito na magkapatid, tama ba? Tumingin si Tudor kay Mateo ng may interes, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkamangha. Tila hindi peke ang ekspresyon ni Renden at Sofia. Mukhang hindi talaga nila alam na ganoon pala kalakas ang sarili nilang mga kalakasan. Gaano ba kalalim ang kakayahan ng Mateo na kayang magturo sa kanilang dalawa? Talagang nakakamangha ang performance ni Renden kanina. Kung hindi dahil sa nakita mismo ng sarili niyang mga mata, hindi talaga makapaniwala si Tudor na ang isang maliit na hari ng alchemy ay mayroon palang napakahusay na pamantayan sa pagkontrol ng apoy. Hindi maiwasan ni Tudor na masabikan ang paghaharap ni na Mateo at Sherlan. Sa mismong oras na ito, natanggal si Sofia sa hanay at buong kumpiyansang sinabi sa grupo ng mga alchemy ancestors, "Hoy, mayroon pa bang mas malakas? Halika at maglaban tayo." Kung ganoon ang antas ngayon, wala nang gana ang binibining ito na makipagkompetensya. Nagtinginan ang grupo ng mga alchemy ancestors sa paligid, nagtinginan. Wala ni isa ang nang-ahas na lumabas at lumaban. Kung bago pa ang kompetisyon ni Renden at Asher, siguradong kanina pa sila tumatalon. Pero ngayon, dahil sa pang-aasar ni Sofia, hindi man lang sila ng ahas na umutot. Malinaw nilang narinig ngayon lang na si Sofio ay ang nakatatandang kapatid ni Rendan. Bukod pa rito, nang minamaliit ni Sofia si Ren kanina, hindi rin naman mainitin ang ulo ni Rendan. Ipinapahiwatig nito na ang antas ng pagkontrol sa apoy ni Sofia ay mas mataas pa kay Rendan. At sa kanilang grupo ng mga tao, si Asher ang pinakamalakas sa pagkontrol ng apoy. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, sino pa rin ang handang magkusa na lumabas at mawala ng puri? Ano? Kung walang ibang lalaban, tatanggapin ito niying bilang talo ninyo, walang pakialam na sabi ni Tudor nang makita niyang walang sumasagot ng matagal dito. Ngumiti si Sofia ng mayabang, ngunit sinabi niya, "Kalimutan mo na, mukhang ganito rin ang level ninyo." Paano kung ganito, ang binibining ito ay gagawa ng isang set ng fire controlling art? Kung mayroon mang sino man sa inyo na kayang gawin ito, ituring ninyo itong pagkatalo ng binibining ito. Paano iyon? Nagpalitan ng tingin ang ilang alchemy ancestors na iyon at nakaramdam ng galit, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Sa oras na ito, wala ring nang ahas na lumabas at magyabang. Mas mabuti ng lahat ang mawala ng puri ng sama-sama kaysa sa isang tao lang ang mawala ng puri. Sa tabi niya, namumula na sa galit ang mukha ni Sherlan. Hindi talaga maaasahan ang grupo ng mga taong ito para matakot pa sa isang batang musmos. Dahil hindi kayong lahat nagsasalita, tatanggapin ng binibining ito ang napagkasunduan ninyo. Habang sinasabi niya, inilahad ni Sofia ang kanyang palad. Isang maliit na kumpol ng apoy ang unti-unting naging isang maliit na bulaklak. Kasunod niyon, nanginig ang kanyang palad. Isa na namang maliit na bulaklak ang muling lumitaw. Nanginginig ang palad ni Sofia ng may ritmo. Pagkatapos noon, sunod-sunod na lumabas ang maliliit na bulaklak mula rito. Sumayaw si Sofia ng pabigla-bigla habang lumilikha ng maliliit na bulaklak. At ang maliliit na bulaklak na iyon ay sumikat at sumayaw ng masaya kasama niya. Sa sandaling ito, si Sofia ay parang isang dalagang diwata ng bulaklak. Ang mga talulot ng bulaklak na iyon ay lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Sandaling nawala ng malay ang lahat ng martial artist sa panunood. Ngayon lang sila nakakita ng ganito kagandang tanawin, ng ganito kagandang kasanayan sa pagkontrol ng apoy. Hindi gaanong mahalaga ang paglikha ng isang maliit na bulaklak. Hindi rin mahalaga ang 3 o 5 bulaklak. Pero ang paglikha ng 100 bulaklak na may apoy ng sabay-sabay, at magagawa pa ring manipulahin siya ayon sa gusto niya, ay napakahirap paniwalaan. Bigla na lang tumigil si Sofia sa pagsasayaw. Kasabay nito ay naglaho rin ang maliliit na bulaklak. Medyo marami pa ring tao ang nakatutok sa magandang tanawin kanina at hindi makaalis. Napakaganda. Wala talaga akong maisip na ang mga nakakapanghinayang na fire controlling arts ay kayang magpakita ng ganito kaganda at kahangahangang kapaligiran.
Kahit ang mga disipulo ni Master Crosswell ay may ganoong lakas. Kung gayon, hindi ba't ang sarili niyang kakayahan sa pagkontrol ng apoy ay kahanga-hanga? Gusto ko talagang masaksihan ang kakayahan ni Master Crosswell sa pagkontrol ng apoy. Pero dalawang sunod-sunod na panalo na ang Fragrant Medicine Pavilion. Malamang wala pa ang pagkakataon, di ba? Hindi rin inaasahan ni Sofia mismo na sa pagpapakita niya ng ganitong kasanayan sa pagkontrol ng apoy ngayon, siya pala ang naging diyosa sa puso ng mga lalaking martial artist ng Ancient Opulent City. Pagkatapos ng araw na ito, maraming tao ang pumunta sa Fragrant Medicine Pavilion para makita ang kanyang napakagandang anyo. Ginoo, mayroon bang mga taong kayang gayahin ang kakayahan ni Miss Brown sa pagkontrol ng apoy? Tanong ni Tudor. Ang ilang alchemy ancestors na iyon ay may kakaibang tingin, at umiiwas ang kanilang mga mata. Kalimutan mo na si Sofia, kahit ang hakbang ni Renden ay mahirap na para sa kanila na gawin. Bahagyang ngumiti si Tudor nang makitang walang tumugon at sinabing, dahil ganoon nga, ang ikalawang round ay panalo na rin ng Fragrant Medicine Pavilion. Dalawang sunod-sunod na round ang nanalo ng Fragrant Medicine Pavilion. Pakiramdam ni Ying na ito ay malamang na hindi na kailangan pang makipagkompetensya sa ikatlong round na ito, tama ba? Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Sherlyn ngunit hindi ito lumilikha ng kahit anong ingay. Sa sandaling iyon, lumapit si Mateo at sinabing, Alchemy Saint siya ay isang Alchemy Saint powerhouse. Malamang, ang kanyang fire controlling skill ay hindi magiging ganoon kaordinaryo. Pakiramdam ng Crosswell na ito ay dapat gamitin ang ikatlong round na ito. Kung hindi, malamang na hindi kumbinsido ang puso ng Alchemy Saint He. Paano kung ganito, ang Crosswell na ito ay magiging katulad ng kanyang disipulo at magpapakita ng fire controlling skill? Kung kaya ito ng Alchemy Saint He, ituring itong pagkatalo ng Crosswell na ito. Paano iyon? Ang paglabas ni Mateo sa oras na ito ay katumbas ng pag-checkmate kay Sherlyn. Medyo nagulat si Tudor, ngunit tinanong niya si Sherlyn, ano ang iniisip ni He Alchemy Saint? Sa totoo lang, ang kakayahan ni Sherlyn sa pagkontrol ng apoy ay talagang napakatalino. Sa antas ng pagkontrol ng apoy ni Sofia, halos hindi niya ito makamit. Pero ang problema, si Sofia ay disipulo lamang ni Mateo. Umabot na sa ganoong antas ang lakas ng disipulo. Paano naman ang kanyang Panginoon? Pero para hayaan siyang aminin ang pagkatalo ng ganito, hindi rin niya ito matanggap. Siya ang pinakamataas na pwesto ng sinaunang marangyang lungsod na ito. Kung aaminin niyang natalo siya, saan niya ilalagay ang kanyang dating mukha? Nagngingit-ngit si Sherlyn at sinabing, kung gayon, makipagkompetensya ka. Sino ang kinatatakutan nino? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, tingnan mong mabuti. Para lamang makita si Mateo na pinagdikit ang kanyang mga kamay at hinayla ito. Kasabay ng isang pagkislap, hindi mabilang na mga lumilipad na ibon ang lumipad palabas mula sa kanyang mga palad ng ganito, lumilipad sa paligid ng crossbeam ng Fragrant Medicine Pavilion. Ang mga lumilipad na ibon na ito ay pawang kapansin-pansing parang buhay na buhay. Maging ang mga mata ng bawat ibon ay tila napakatalino. Kung hindi lang dahil sa nalaman nila ng maaga, malamang iisipin pa ng mga martial artist na ito na totoo ang mga lumilipad na ibon na ito. Bukod pa rito, ang mga uri ng mga lumilipad na ibon na ito ay pawang magkakaiba. Sa laki at hitsura, wala ni isa ang eksaktong magkapareho. Sa simpleng pagbibilang, nakalikha si Mateo ng libu-libong ibon na may iba't ibang uri ng ibon. Huminga ng malalim ang lahat. Napabuntong hininga ang lahat. Hindi tulad ni Sofia, halos nakalikha agad si Mateo ng napakaraming lumilipad na ibon. Ang ganitong antas ng kasanayan sa pagkontrol ng apoy ay maituturing ng isang masterstroke. 737. Libu-libong ibon ang umiikot sa biga. Ang tanawing ito ay isang napakagandang tanawin. Ang galaw na ito pa lang ay mahirap ng gayahin ni Sherlyn. Gumuguhit ng napakaraming buhay gamit ang kapangyarihan ng apoy, ang ganitong antas ng pagkontrol sa apoy ay sadyang kahanga-hanga. Napakalakas ng kakayahan ni Sherlyn sa pagkontrol ng apoy. Para talagang mailarawan niya ang ilang lumilipad na ibon, halos hindi niya ito magawa. Pero kung hahayaan niya itong gawin hanggang sa ang bawat lumilipad na ibon ay maging parang totoong buhay at hindi maiiba sa orihinal, paano niya ito magagawa?
Hindi lamang ito nangangailangan ng banayad na kontrol sa apoy, kundi mas lalo pang nangangailangan ng mahusay na kontrol sa enerhiya ng asensya. Humph! Iniisip ko kung gaano kagaling ang kakayahan nitong kontrolin ang apoy. Halos kapareho lang din ito ng sa disipulo mo. Matigas na sabi ni Sherlan. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, maraming martial artist ang tumingin sa kanya ng may pag-alipusta. Ito ay malinaw na ang tempo ng hindi pagtitiis ng pagkatalo. Pero bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, Alchemy Saint, hindi niya kailangang mag-alala. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Mateo ang isang daliri, at naglagay ng tuldok-tuldok at gumuhit ng linya sa hangin. Isang sunod-sunod na mahinang huni ang biglang narinig. Diyos ko! Isa itong Phoenix. Iyan. Phoenix ba talaga iyan? Hindi, sandali. Hindi iyan totoong Phoenix. Iginuhit din iyan ni Mateo na may kasanayan sa pagkontrol ng apoy. Nang lumitaw ang Phoenix, isang alon ng pagkamangha ang agad na umalangaw sa Fragrant Medicine Pavilion. Ang mga ibong iyon ay orihinal na lumilipad sa paligid ng sinag. Nang lumitaw ang Fire Phoenix, sama-sama silang huminto sa ere, at tila sama-samang nagbibigay pugay sa Fire Phoenix. Ang 100 ibon ko na nagbibigay pugay sa isang Phoenix, kung kaya ito ng Alchemy Saint He, ituring mo itong talo sa ating Fragrant Medicine Pavilion, paano iyon? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Walang kapantay ang sama ng loob ni Sherlan. Hindi niya akalain na ang kakayahan sa pagkontrol ng apoy ng isang maliit na alchemy sovereign ay umabot sa ganito takot na antas. Ang nakakatakot sa daang ibong ito na nagbibigay pugay sa isang Phoenix ay hindi kung gaano kahirap itong ilarawan, kundi ang katotohanan ang mga ibong ito ay may katalinuhan. Ang kakayahan sa pagkontrol ng apoy na umabot sa ganitong antas ay wala ng paraan para ilarawan gamit ang mga salita. Siya, si Sherlan, kahit na mag-cultivate pa siya ng ilang daang taon, imposibleng maabot pa rin ang ganoong antas. Humph! Mateo, ang score ngayon, ito na ang naitala niya. Tara na. 100,000 merit points, magpapadala ako ng mga tao para ilipat ka maya-maya. Hindi na talaga kayang magtagal pa rito ni Sherlan at ang tanging nagawa na lang niya ay umalis. Nang umalis sila, umani pa ito ng sunod-sunod na palakpakan. Pagkatapos ngayon, maituturing ng sumikat si Mateo sa isang labanan sa Ancient Opulent City. Isang Alchemy Saint powerhouse ang nagdala ng isang grupo ng mga alchemy ancestors sa Fragrant Medicine Pavilion upang hamanin sila. Sa huli, natalo sila ng isang alchemy sovereign at 2 alchemy king sa isang kaawa-awang kalagayan, bawat isa sa kanila ay umalis na maalikabok at marumi ang itsura. Ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang ipahiwatig na ang Fragrant Medicine Pavilion ay may kakayahang mapanatili ang isang pundasyon sa Ancient Opulent Street. Bukod pa rito, sa malapit na hinaharap, maaaring tuluyang masakop ng atensyon ng Fragrant Medicine Pavilion ang Heaven's Destiny Trading Company. Mateo, napakagaling mo. Hindi ko talaga inaasahan na ang kakayahan mong kontrolin ang apoy ay umabot na sa ganito kamahimalang hangganan. Ang pagganap ni Mateo ay nagbigay kay Riza ng isang lubos na kasiya siyang sorpresa. Ngayon niya lang nalaman kung bakit ayaw ni Mateo na dumating ang kapangyarihan ng alchemy ancestor ng kanilang Meteor Trading Company. Sa harap ni Mateo, ano ang itinuring na halaga ng mga powerhouse ng alchemy ancestor? Tumingin si Mateo kay Riza at pangungot siya na sinabi, hindi ba't sinabi mo pa dati na masyado ko itong tinatrato na parang pambata lang? Namula ang mukha ni Riza, at nahihiyang yumuko siya. Bagamat natatakpan ng belo, naramdaman din ni Mateo ang kanyang pagkapahiya. Ang galing mo sa pagkontrol ng apoy. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Hayaan mo rin akong maging handa sa pag-iisip. Nauutol na sabi ni Riza. Nakangiting sabi ni Mateo, kahit sabihin ko sa iyo na napakagaling ko, maniniwala ka ba? Parang hindi, natigilan si Riza at napabulalas. Hahaha. Ang kakayahan ni Master Crosswell sa pagkontrol ng apoy ay talagang nagpalawak ng aking kaalaman. Kung hindi dahil sa sarili kong mga mata, hindi talaga maiisip ng Ying na ito na ang isang ascender ay nagtataglay ng ganito kalakas na kalakas. Sabi ni Tudor habang tumatawa ng malakas. Napakabait naman ng kamahalan, Panginoon ng lungsod.
Isa lamang itong kakaibang landas ng Crosswell na ito, sinusubukan lang niyang makaraos. Tiningnan ni Tudor si Mateo nang may kahulugan at biglang bumukas ang bibig. Master Crosswell, ano kaya kung pumasok tayo sa loob at mag-usap? Sabi ni Mateo, pakiusap. Habang pinapaalis si Sherlan, wala nang saysay na manatili pa si Mateo sa unahan. Sa ganitong uri ng bagay tulad ng pamamahala, ang mga tauhan ng Meteor Trading Company ay malinaw na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakamit niya ang katanyagan sa isang labanan lamang. Dahil sa dami ng martial artist na nakasaksi sa kanyang pagkatalo kay Sherlan gamit ang fire controlling arts, tiyak na mabilis itong lalaganap sa buong Ancient Opulent City. Ang inaasahan sa pagbebenta ng mga gamot na ito ay ang katanyagan. Dahil nagawang talunin ng Heaven's Destiny Trading Company ang Meteor Trading Company, isang napakalaking antas ang lahat dahil kay Sherlan. Hindi nagawang magpala ng mga alchemy Saint Powerhouse ang Meteor Trading Company papunta sa Ancient Opulent City na ito dahil sa iba't ibang dahilan. Tiyak na mangyayari rin ang pagkasupal. Para suluhin ni Mateo ang mukha ni Sherlan ngayon ng may kapangahasan, ang layunin ay upang maipalam sa lahat ng martial artist ang kanyang husay. Sa ganitong paraan, natural na yayaman ang Fragrant Medicine Pavilion. Dagdag pa rito na masyadong matibay ang kalidad ng mga medicinal pills ng Fragrant Medicine Pavilion, hindi rin maiiwasan ang pagkuha ng malaking bahagi ng kita ng Heaven's Destiny Trading Company. Matagal nang may inaasahan si Mateo sa pakikipagtulungan sa hukbo ng mga gwardya ng lungsod. Ang pagbubunyag niya ng mga gamot na dati natural na susubukan ni Frederick ay agad na nakabihag sa puso niya. Hindi lang inaasahan ni Mateo na bibisita pala si Tudor, ang City Lord na ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit hinahanap ng kamahalan, Panginoon ng lungsod, si Mateo? Nang makaupo na ang magkabilang panig, agad na nagtanong si Mateo. Prangka si Master Crosswell na nagsasabi ng kung ano ang nasa isip niya. Hindi rin ako magpapaligoy-ligoy. Lubos na pinahahalagahan ni Frederick ang ilang uri ng medicinal pills na inilabas ninyo. Natural lang na pumunta ako ngayon para masaksihan ito, sabi ni Tudor. Oh, ilang gamot lang. Paano naman magiging abala ang City Lord na pumunta ng personal? Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng ilang medicinal pills at inilagay ang mga ito sa harap ni Tudor. Hindi rin magalang si Tudor, habang nilulunok ang ilang uri ng gamot ng sabay-sabay, at hindi sinasadyang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Hindi nakakapagtaka na pinuri ni Frederick ng husto ang iyong mga gamot na panggamot. Ang epektong ito ng gamot ay talagang pambihira. Master Crosswell, plano ng ating City Lord Manor na umorder ng ilang gamot na ito. Bawat uri ng gamot na panggamot, 5,000 na tableta. Ano sa palagay mo? Tanong ni Tudor. Ang mga gamot na inilabas ni Mateo ay may kabuoang 5 uri. Ang 5,000 sa bawat uri ng gamot ay katumbas ng 25,000 gamot. Para sa bagong bukas na Fragrant Medicine Pavilion, isa itong malaking negosyo. Pero walang gaanong ekspresyon ng pagkabalisa ang mukha ni Mateo. Sa halip, bahagya siyang ngumiti at sinabing, maraming salamat sa mapagbigay na kabaitan ng City Lord, kamahalan. Walang katapusang pasasalamat ang Crosswell na ito. Pero hindi personal na naglakbay ang City Lord, kamahalan, para sa ilang gamot, hindi ba? Tumawa ng malakas si Tudor nang marinig niya iyon at sinabing, haha, mukhang hindi talaga ito may tatago kay Master Crosswell. Sa totoo lang, ang pagpunta ko rito ngayon para hanapin si Master Crosswell ay dahil may itatanong ako sa iyo. Mahirap lang talagang pag-usapan ang bagay na ito, kaya. Ngumiti si Mateo at sinabing, kaya nga binigyan mo muna ako ng obligasyon, saka mo pag-usapan itong mahirap sabihin, di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Frederick nang marinig iyon at sinabing, Mateo, anong sinasabi mo? Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan, siya. Hindi pa natatapos ni Frederick ang sasabihin at pinigilan siya ni Tudor gamit ang isang senadorias ng kamay, na nakangiting nagsabi, ang puso ni Master Crosswell ay parang isang malinaw na salamin. Mukhang walang may tatago sa iyo. Napakahalaga lang talaga sa akin ang bagay na ito. Pero agad na pinutol ni Mateo ang mga salita ni Tudor at sinabing, isang bagay na kahit ang Panginoon ng lungsod na inyong kamahalan ay nahihirapan ay malamang na mapanganib.
Dahil mahirap itong pag-usapan, mas makabubuting huwag na lang itong pag-usapan. Ang aming Fragrant Medicine Pavilion ay hindi tatanggap nito. 738. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Si Tudor ay bumibili ng napakaraming medicinal pills mula sa Fragrant Medicine Pavilion ng sabay-sabay. Kung ito ay kalkulado ayon sa mga kristal ng Earth Essence, ang bilang ay maaaring mabilang sa daan-daang libo. Kaya naman, ang bagay na gusto niyang gawin ni Mateo ay malamang na kailangang magbayad din ng pantay na halaga. Kung paggamot lang ito ng mga sakit at pagliligtas ng mga tao, tiyak na hindi ito mahihirapang sabihin ni Tudor. Kaya naman, napagpasyahan ni Mateo na ang bagay na gusto ni Tudor na gawin niya ay tiyak na may kaakibat na panganib. Kahit papaano, para sa kanya, ang Divine Traversing Realm martial artist na ito, medyo mapanganib ito. Ang tiyan ni Tudor na puno ng mga salita ay hinaranggan ni Mateo mismo sa kanyang bibig. Ang kanyang mga titig nang tumingin kay Mateo ay hindi maiwasang magbago. Akala niya ay sapat na ang utos niya para maantig si Mateo. Hindi niya inaasahan na tinanggihan ito ni Mateo nang hindi man lang kumukurap. Kailangang malaman ng isa na ang order na ito, kahit na inilagay sa Heaven's Destiny Trading Company, hindi rin ito isang maliit na halaga, lalo na't ang Fragrant Medicine Pavilion ay isa lamang bagong bukas na tindahan ng gamot. Master Crosswell, ang utos na ito ay walang kinalaman sa pag-imbita ko sa iyo na kumilos. Pagkatapos ng bagay na ito, ang ying na ito ay may isa pang malaking regalo na iaalok. Ang halaga ay magiging ilang beses na mas malaki kaysa sa utos na ito. Tumanggi si Tudor na sumuko. Nakangiting sabi ni Mateo, iniisip ba ng City Lord, kamahalan, na isa itong Crosswell na tanga? Kung mas malaki ang ibinibigay mong kabayaran, nangangahulugan ito na mas mapanganib ang gagawin mo sa Crosswell na ito. Isa lamang itong junior ng Divine Traversing Realm. Kung ang City Lord, kamahalan, ay nangangailangan ng mga alchemist, hindi ba mas angkop na maghanap ng alchemy saint he? Hindi naman sa ayaw talagang umalis ni Mateo. Medyo mahina pa rin ang kasalukuyang lakas niya sa Divine Realm. Kaya naman, plano niyang mag-cultivate muna sa Ancient Opulent City bago umalis. Ang lakas ng mga martial artist ng Divine Realm ay mas malakas kumpara sa lower realms. Kaya pa nga ni Mateo tumalon sa isang malaking cultivation realm para barilin ng isang beses ang kanyang kalaban sa lower realms. Pero mahirap itong gawin habang nasa Divine Realm. May tsansa pa rin siyang manalo kapag nakaharap niya ang mga ordinaryong powerhouse ng Boundless Realm sa initial stage gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Pero kung galing sila sa malalaking pamilya na may mana, magiging medyo mahirap ito. Kahit sa simpleng sinaunang marangyang lungsod na ito, matatagpuan pa rin kahit saan ang mga martial artist na nakakaintindi ng tunay na layunin. Kahit tulad ni Tobia na ganitong uri, hindi rin sila nalalayo sa pag-unawa sa tunay na layunin. Medyo mapanganib pa rin ang paglalakad palabas gamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo. Ngumiti ng mapait si Tudor at sinabing, hindi ko itinatago ang mga bagay kay Master Crosswell. Sa totoo lang, ang taong nasa isip ko noong una ay si Sherland din. Pero matapos masaksihan ang mga kasanayan ni Master Crosswell, sa tingin ko ay mas angkop ka para sa akin. Pero bilang pag-iingat, plano kong imbitahan ka at si Alchemy Saint He na sumama. Makakaasa ka lang Master Crosswell, ang paglalakbay na ito ay para lamang iligtas ang mga tao. Hanggat ang tao ay nailigtas, aalis kami agad at hindi kami mananatili. Nag-isip sandali si Mateo at sinabing, pag-usapan natin ang mga detalye. Nang marinig ni Tudor na may pag-asa, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at ikinwento ang buong pangyayari. Lumalabas na ang nakababatang apprentice na kapatid ni Tudor ay hindi sinasadyang nakahanap ng isang sinaunang gruta at nagtungo ng mag-isa sa loob ng gruta upang maghanap ng mga kayamanan. Sa huli, siya ay nakulong sa sinaunang gruta na iyon. Ngunit ang relasyon ni Tudor sa kanyang nakababatang apprentice ay napakalapit. Silang dalawa ay mayroong kakaibang kasanayan sa paghahatid ng balita. Kaya naman, humingi ng tulong ang kanyang nakababatang kapatid kay Tudor gamit ang kasanayang ito. Natanggap ni Tudor ang balita na ang kanyang nakababata ay nakulong sa sinaunang kuweba at hindi nakatakas. Bukod pa rito, siya ay pinatawan ng kakaibang lason. Si Tudor ang nag-isip na imbitahan ang mga alchemist.
Ang nakababata kong yan ay nasa second level heaven enlightenment lang. Kaya niyang iligtas ang buhay niya sa sinaunang kuweba na yan. Malamang, hindi naman dapat masyadong mapanganib kuweba na yan. Tinitiyak sa iyo ng Ying na ito na gagawin ko ang lahat para masiguro ang kaligtasan mo sa paglalakbay na ito. Hanggat nandyan pa ang Ying na ito, hindi ko hahayaang sakta ng mga tao ang kahit isang hibla ng buhok mo. Tinapik ni Tudor ang kanyang dibdib at sinabing. Ngumiti si Mateo habang umiiling at sinabing, maaari akong yayain na umalis. Pero hindi pa rin sapat ang ganitong uri ng garantiya. Hindi si Mateo ang unang beses na naranasan niya ang mundo. Hindi niya talaga pinagkakatiwalaan ang ganitong klaseng pangako. Nang talagang dumating ang panganib at tumakbo si Tudor sa kritikal na sandali, sino kaya ang mahahanap niya para magbigay katwiran? Nagatubili sandali si Tudor, ngunit naglabas ng isang baluti at sinabing, ito ang personal na baluti ni Ying na ito. Isang mataas na uri ng malalim na artifact, ang Skyplume Treasure Armor. Kahit ang mga powerhouse ng Heaven Enlightenment Realm ay hindi kayang basagin ang depensa nito sa maikling panahon. Iniisip ko kung sapat na ba ang sinseridad ng Ying na ito. Siyempre, ang mga tuntuning ipinangako kay Master Crosswell noon ay nananatili pa rin. Pagkatapos ng bagay na ito, magbabayad ako ng gantimpala na 1,000,000 merit points ng hiwalay. Kinuha ni Mateo ang Skyplume Treasure Armor mula sa mga kamay ni Tudor at tumango, sige, sige. Pero may kondisyon ako. Master Crosswell, pakisabi naman. Ang kondisyon ko ay dapat sumama sa akin si Brother June sa paglalakbay. Sabi ni Mateo. Tumango si Tudor nang may madaming buntong hininga, kung makakasama ni nakababatang Kuya June ang paglalakbay, iyon na ang pinakamabuti. Sa lakas ni nakababatang Kuya June, tiyak na magkakaroon pa ng ilang bahagi ng katiyakan ang paglalakbay na ito. Pagkatapos umalis ni Tudor, sinabi ni Mateo kay Toby yan ang may bahagyang paghingi ng tawad, Kuya June, hinaila kita sa tubig ngayon, pasensya na talaga. Alam ni Mateo na ang paglalakbay na ito ay malamang na hindi magiging ganoon kadali. Ngunit si Toby yan lamang ang tanging katulong na matatagpuan ni Mateo ngayon. Nakangiting sabi ni Toby yan, anong sinasabi ng nakababatang Kuya Crosswell? Matagal na rin hindi na-eehersisyo nitong si June ang katawan ko. Matagal na rin na hindi umuusad ang cultivation ko. Isa itong mahalagang pagbabago sa sitwasyon ko ngayong biyahe. Sana ay may mga natamong benepisyo ako. Hindi mali ang mga sinabi ni Toby yan. Sa loob ng ilang taon na ito, alang-alang sa karamdaman ni Yemima, halos tinalikuran niya ang paglilinang, na nagresulta sa pagtigil ng kanyang paglilinang at hindi tuluyang umusad. Kung hindi pa rin niya pinagaganya ang kanyang katawan, magiging mahirap ang pagnanais na makapagtagumpay sa hinaharap. Ang isang karakter na tulad ni Toby yan ay natural na hindi tanggap na tanging ang lakas ng Heaven Enlightenment Realm lamang ang mayroon siya sa buong buhay niya. Mas malala pa iyon kaysa sa pagpatay sa kanya. Sabi ni Mateo, hindi kayang pasalamatan ng mga salita ang dakilang kabaitan. Ang biyaya ni Brother June, naalala ito ni Crosswell. Haha, hindi ba't itinuturing ako ni nakababatang Kuya Crosswell na isang tagalabas dito? Para talagang pag-usapan ang pagiging mapagpasalamat, dapat din akong magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, malamang isa na akong naglalakad na bangkay ngayon. Bukod pa rito, itong Fragrant Medicine Pavilion na ito ay nagbigay sa akin ng 20% performance shares ng direkta. Hindi mo maaaring hayaang kumain ng tamad ang isang matandang lalaki na tulad ko nang hindi nagtatrabaho, tama ba? Pambihirang biro ni Toby yan. Gayunpaman, kahit ano paman, ang pagkakaroon ng bukas palad na paglalakbay ng magkasama sa sitwasyon kung saan alam niyang may panganib, ang malaking kabaitan ni Toby yan ay lubos na nagpalaki sa pasasalamat ni Mateo. Napaisip si Mateo at sinabing, kapatid na June, ang kasalukuyang lakas nitong si Crosswell ay kakaunti at hindi rin kayang tulungan kang magpino ng mga gamot. Pero itong si Crosswell ay walang kakayahan at nagkataong may kaunting kaalaman din sa sword daw. Bakit hindi tayo maglaban ng kaunti? Sana, makatulong ito sa iyo. Natigilan si Toby nang marinig iyon. Hindi niya talaga alam na mayroon palang mga naabot si Mateo sa landas ng pakikipaglaban bukod sa pagpino ng mga tableta.
Bukod pa rito, sa pagkarinig sa ibig sabihin ni Mateo, ang kanyang mga nagawa sa sword daw ay hindi naman mababa. Matagal nang nakausap ni Toby yan si Mateo at alam niyang hindi ito basta-basta magsasalita. Para sabihin iyon, malamang ay mayroon siyang ilang kakayahan. Pero tungkol sa mga sinabi ni Mateo, medyo hindi pa rin ito sinasang-ayunan ni Toby yan sa kanyang puso. Dahil sa mga nagawa ni Mateo sa alchemy, nagpatira pa si Toby yan ng nakadapa sa paghanga. Pero may mga pagkakataong hindi kayang abutin ng lakas ng isang tao. Gaano kataas kaya ang mga naabot ni Mateo sa sword daw? Ang paggawa ni Mateo nito ay isa lamang uri ng kabayaran sa pagkaladkad niya sa tubig ngayon lang. Maganda ang ideya, maliban sa, malamang na wala namang epekto. Sa pananaw ni Toby yan, ang kasalukuyang antas ni Mateo ay hindi lubos na maintindihan kung gaano kataas ang kasalukuyang hangganan ng konsepto ng sword daw niya. 739. Lord Chairman, napakasama ng sitwasyon. Ngayong araw, nang magbukas ang Fragrant Medicine Pavilion, nabasag ang pasimano ng pinto dahil sa dami ng tao. Maagang maaga, hinanap ng manager ng Heaven's Destiny Trading Company si Lex na natataranta. Labis siyang natakot sa madamdaming eksena ng Fragrant Medicine Pavilion. Kung ikukumpara, ang kanilang panig sa Heaven's Destiny Trading Company ay liblib at tahimik, halos walang costumer. Kumunat ang noo ni Lex at nagtanong, anong nangyayari? Ang Tier 5 medicinal pills na inilabas ng Fragrant Medicine Pavilion, ang mga epekto nito ay 40 hanggang 60% na mas mataas kaysa sa mga uri namin na kapareho ng uri, pero mas mura pa ang mga presyo kaysa noong nagbawas kami ng 20%. Bukod pa rito, sabi ng manager. Nauutol na sabi ng manager pero hindi na naglakas loob na magpatuloy sa pagsasalita. Dumilim ang ekspresyon ni Lex, at sinabi niya, magsalita ka. Opo, Panginoong Tagapangulo. Bukod pa rito, ang alchemy saint ay tuluyang dinurog ng mga Mateo, ang guro, mga disipulo, kahapon. Sa isang iglap, parang alam na alam ng mga martial artists sa buong lungsod ang husay ng Fragrant Medicine Pavilion. Sabi ng manager. Putok. Nagngalit ng ngipin si Lex nang may puot at inihagis ang tiko na hawak niya diretso sa lupa, na ikinadurog nito. Humayo ka, mag-isip ka ng mga paraan para maibigay sa akin ang ilan sa mga gamot ng Fragrant Medicine Pavilion. Seryosong sabi ni Lex. Nakuha na ng nasasakupang ito ang mga iyon mula sa ilang martial artist na bumili ng mga medicinal pills. Narito na sila. Malinaw na alam ng manager kung paano maayos na pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Hindi na hinintay ang mga tagubilin ni Lex, dinala na niya ang mga gamot. Ngunit sa oras na ito, wala sa mood si Lex na purihin siya. Agad niyang kinuha ang mga gamot at sinimulang suriin ng detalyado. Ngunit sa mahabang paghihintay, hindi maisip ni Lex kung ano ang pagkakaiba ng mga gamot na nasa kanyang mga kamay sa kanya. Sige, papuntahin mo si Alchemy Saint dito. Teka lang. Kalimutan mo na, ako mismo ang hahanap sa kanya. Sa napakalaking bagay na ito, hindi na makapaghintay si Lex. Kung totoo ngang sinabi ng manager, ang Heaven's Destiny Trading Company ang haharap sa pinakamalaking krisis nito. Ang negosyong pinaghirapan ni Lex na itatag ang pundasyon sa sinaunang lungsod ng Karangyan ay malapit ng malabag ng Meteor Trading Company. Bagamat ang Tier 5 medicinal pills ay para lamang sa low-level market, ito rin ang pinakamalaking market. Kung ang pirasong ito ay tuluyang kakainin ng Fragrant Medicine Pavilion, malamang na malugi ang kanilang negosyo ng 30 hanggang 40%. Hindi talaga kakayanin ng Heaven's Destiny Trading Company ang ganitong uri ng pagkatalo. Bukod dito, narinig din ni Lex na ang Fragrant Medicine Pavilion ay mayroon pang ekspertong tumutulong at nagawa pang pinuhin ang superior grade, kahit transcendent grade tier 6 na medicinal pills. Kung hahayaang lumaki ng hindi mapigilan, ang kalalabasan ay masyadong kakilakilabot para maisip. Akala nila noong una ay sapat na ang dalawang plano para magdulot ng nakamamatay na dagok sa Fragrant Medicine Pavilion. Sino ang mag-aakala na ang pagtama sa ahas ay hindi nakapatay dito at sa halip ay nakagat ito? Ang Fragrant Medicine Pavilion ay kakabukas lang para sa ikalawang araw ng negosyo at nagdulot ng malaking banta sa Heaven's Destiny Trading Company.
Ang masikinagulat niya ay si Sherlyn, isang marangal na alchemy saint, ay natalo pala sa isang alchemy sovereign ng ganito lang. Kahit na nasa fire control lang, ang pagkatalo ay talo. Walang dahilan. Ang mga martial artist na bumibili ng medicinal pills ay hindi rin makikinig sa anumang dahilan. Mabilis na natagpuan ni Lex si Sherlyn. Noong una, nahihiya siyang makilala si Lex. Ngunit hinanap na niya ito. Hindi rin niya maiwasan si Lex. Ngunit matapos maikling isalaysay ni Lex ang napakalaking krisis na kinakaharap ng Heaven's Destiny Trading Company, wala ring paraan para maging kalmado si Sherlyn. Akala niya noong una ay minsanan lang ang pagkatalo kahapon, hindi iyon nakaapekto sa kabuuan. Sino ang mag-aakala na sa ikalawang umaga ng araw, bigla na lang siyang makakarinig ng ganitong balita? Ito. Bakit naman ay dadagdag ang tier 5 essence restoring pill sa Starnet Secret Flower? N. Mayroon pang ang Moonfoil Heavenly Sand. Ito. Hindi ito sumusunod sa teorya ng medisina. Ang pinakakakaiba ay pagkatapos idagdag ang mga bagay na ito, ang epekto ng medisina ay tumaas ng 40 hanggang 50% kumpara sa orihinal. Hindi ito kapani-paniwala. Karapat-dapat si Sherlyn na maging isang alchemy saint powerhouse. Sa pamamagitan pa lang ng amoy nito gamit ang kanyang ilong, natuklasan na niya ang mga aspetong naiiba sa ordinaryong tier 5 essence restoring pills. Sa tingin niya, ang pagdaragdag ng mga bagay na ito ay sadyang kalokohan lamang at dapat makasire sa mga katangiang panggamot ng mga pangunahing sangkap. Pero bakit mas tumaas ang mga epekto ng gamot pagkatapos idagdag ang mga ito? Ang isang bagong uri ng gamot na lumilitaw sa mundo ay palaging magiging dahilan upang tame time na saliksikin ito ng mga alchemist. Ang komposisyon ng isang medicinal pill ay talagang walang gaanong lugar na maaaring itago. Nakikilala ng mga high-level alchemist kung anong uri ng medicinal herbs ang binubuo ng isang medicinal pill gamit lamang ang kanilang mga ilong. Pero ang kagustuhang ibalik ang formula ng tableta sa pamamagitan ng isang medicinal pill ay halos imposibleng mangyari. Dahil ang bawat uri ng halamang gamot, ang proporsyon at dami nito, ay hindi kayang maibalik sa orihinal nitong anyo. Lalo na ang paraan ng pagpino at kung paano dapat kontrolin ang apoy. Ang alkemiya ay isang napaka-eksaktong gawain. Kahit na medyo mali ito, ang pino ay magiging walang silbiring mga tableta. Pero hindi nito nahadlangan ang paghanga ni Sherlyn sa tier 5 essence restoring pill na ito. Alchemy Saint He, maaari bang maibalik ang gamot na ito? Sa orihinal nitong anyo? Maingat na tanong ni Lex. Bumantong hininga si Sherlyn at sinabing, gamit ang lakas ko, tiyak na hindi nito kayang ibalik ang formula ng tableta. Ang medicinal pill na ito ay mukhang simple at normal sa unang tingin. Ngunit ang paraan ng pagpino ay lubhang nakakalito at ginagawa ng isang bihasang alchemist. Kung gusto ko itong basagin, malamang ay ibabalik ko lang ito sa headquarters. Hindi ko lang alam kung kaya bang ibalik ng mga powerhouse ng Alchemy Emperor sa headquarters ang formula ng tableta o hindi. Kahit na halos imposibleng maibalik ang dating normal na epekto ng tableta, mayroon pa ring kaunting pag-asa. Kung hindi, wala ring mga sikat na formula ng tableta na ilalabas. Pero para maibalik ang dating anyo ng tableta, karaniwan itong nangangailangan ng lakas na higit pa sa maraming antas. Ito ay dahil ang kanilang pag-unawa sa teorya ng medisina at pagpipino ng tableta ay umabot na sa isang napakalalim na hangganan. Kung maganda ang swerte, makakagawa pa rin sila ng kahit anong trick para dito sa pamamagitan ng ilang attribute relationship sa pagitan ng mga spirit medicine. Gulat na bulalas ni Lex, kahit ang mga alchemy venerable ay hindi kayang bumalik sa orihinal nitong anyo. Umiling si Sherlyn at sinabing, sa palagay ko, hindi rin uobra ang mga alchemy venerable experts. Kung ang medicinal pill na ito ay ni Mateo mismo, ang kanyang mga natamo sa alchemy ay talagang mas mataas kaysa sa akin. Kulang lang talaga ang kanyang cultivation, kaya hindi niya kayang pino ang tier 6 pataas na medicinal pills. Pero kung ganito, ang taong nasa likod niya, ang kanyang lakas ay magiging lubhang nakakatakot. Bagamat ayaw niyang aminin, ang katotohanang nasa harap niya ay naging dahilan pa rin para tapatan ni Sherlyn ang kanyang pagkatalo. Labis na nagulat si Lex nang marinig niya iyon. Isa lamang itong tier 5 medicinal pill.
Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay kayang ibalik ng mga alchemy venerable powerhouse ang formula ng pill. Pero sinabi ni Sherlan na ang ganoong kakomplikadong tableta ay dapat may mga alchemy emperor na gagawa nito. Nagngingit-ngit si Lex at sinabing, napakahalaga ng batch na ito ng mga medicinal pills. Mas mabuting ipadala natin ito pabalik sa headquarters. Mamaya, lilinuin ko kay Lord Deacon ang sitwasyon. Kung talagang maibabalik ang formula ng mga medicinal pills na ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa ating Heaven's Destiny Trading Company. Tumango si Sherlan, halatang pagsang-ayon din sa pananaw ni Lex. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga powerhouse ng Alchemy Emperor ay hindi man lang mag-aabalang kumilos at ibalik ang mga mababang antas ng medicinal pills. Pero sa pananaw ni Lex, kung maibabalik ang mga formula ng tableta ng mga medicinal pills na ito, tataas ang kita ng Heaven's Destiny Trading Company. Dahil ang mga sangay ng Heaven's Destiny Trading Company ay nasa lahat ng dako. Sumasaklaw sa ilang pangunahing rehiyon. Kapag naging popular, ang ilang uri ng medicinal pills na ito ay tiyak na magiging money tree. Kahit papayag man o hindi ang punong himpilan, dapat ibalik ang lahat ng mga gamot na ito. Naniniwala si Lex na sa paningin ng mga nasa matataas na antas, tiyak na mauunawaan nila ang halaga ng mga tier 5 medicinal pills na ito. At sa oras na ito, sina Mateo at Tobian ay kasalukuyang magkaharap. Kapatid na June, ipapakita ko ngayon ang isang set ng martial technique na tinatawag na Asher Deeper Floating Zero Sword. Kailangan mong tingnang mabuti. 740. Pagtayo ng siyam na espada. Mahina ang sigaw ni Mateo. Biglang naghati ang siyam na figure. Siyam na guhit ng liwanag ng espada ang nagsanib puwersa, diretsyong sumugod sa abot tanaw. Si Tobian ay isang taong mayabang sa puso at mayabang sa ugali. Tungkol sa sigasig ni Mateo, kahit hindi siya nagsasalita, medyo hindi pa rin siya sang-ayon dito sa kanyang puso. Ngunit nang sandaling lumitaw ang 9-sword stance ni Mateo, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tobian. Kataas-taas ang tunay na layunin. Ito talaga ang pinakamataas na tunay na layunin. Gulat na bulalas ni Tobian. Pero hindi sumagot si Mateo. Pinakawalan ang pangalawang galaw. Libong umaagos na mga talulot. Maraming talam ng espada na may ulan. Pinupunit ang langit. Sa bawat galaw na ginagawa niya, mas lalong lumalakas ang hangarin ni Mateo na mag-espada. Nang umabot ito sa Rending the Sky sa ganitong estilo, ang layuning mag-sword ni Mateo ay napakalakas na sa walang kapantay na antas. Ang layunin ni Tobian na gumamit ng espada ay hindi sinasadyang pinukaw ni Mateo. Ang pagtama ng espada sa kanyang katawan ay tila medyo magulo. Sa ilalim ng pagtama ng espada ni Mateo, ang kanyang pagtama ng espada ay tila nawawala sa kontrol. Kailangang malaman ng isa na siya ay dalawang pangunahing cultivation realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Isang kakaibang bagay ang talagang mangyayari. Nang matapos ipakita ni Mateo ang 4 na estilo ng mga galaw ng espada, napatingin si Tobian kay Mateo at mapait na ngumiti habang sinasabi, "Nakababatang kapatid na Crosswell, pinanatili mo akong mapait sa dilim. Matagal na tayong magkakilala, at hindi ko alam na isa ka palang eksperto sa landas ng espada. Ang mas ikinagulat ko ay ang pag-unawa mo sa tunay na layunin." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi naman sa sinasadya kong itago iyon. Wala lang talaga akong pagkakataong kumilos nitong mga nakaraang araw. Bukod pa rito, kahit na naunawaan ko ang tunay na layunin, ang aking cultivation realm ay medyo napakababa pa rin kung tutuusin. Sa ngayon, alam ng lahat ng tao sa lungsod na isang henyo sa Alchemy Path ang lumitaw sa Ancient Opulent Street, at dinurog pa ang Alchemy Saint He. Pero hindi alam ng mundo na ang henyong ito sa Alchemy Path ay isa ring henyo sa Martial Path. Isang henyo sa Martial Path na nakaunawa sa tunay na layunin. Bagamat hindi pa perpekto ang tunay na layunin ni Mateo, patungo sa isang banal na lupain, kakaunti pa lamang ang mga taong nakakaintindi sa isang tunay na layunin sa kabuuan. Hindi dapat tingnan kung gaano kalakas ang lakas ni Tobian at hindi rin nalalayo sa pag-unawa sa pinakamataas na tunay na layunin. Ngunit upang tunay na maabot ang punto ng pag-unawa sa pangunahing anyo ng pinakamataas na tunay na layunin, napakalayo pa ng kanyang lalakbayin.
Kung tungkol naman sa pagkamit ng perpeksyon, malamang iyon ang magiging hangarin niya sa buhay. Habang ang tunay na layunin ni Mateo ay malinaw na hindi pa rin nalalayo sa pagiging perpekto. Para sa isang batang martial artist, isa itong bagay na hindi ka panipaniwala. Nakababatang Kuya Croswell, talagang hinahangaan mo ako ng husto. Kahit para sa mga henyo ng mga Super Holy Land, wala ring gaanong nakakaintindi ng tunay na layunin sa edad mo. Kung alam ng mga Holy Land na naunawaan mo si Sword daw sa ganitong antas, tiyak na ituturing ka nilang parang isang kayamanan, sabi ni Tobiyan. Huho, ayokong pinaglilingkuran ako ng ibang tao at hindi ko rin kailangang asikasuhin ako. Kuya Jun, isantabi mo muna ang bagay na ito. Magpalitan tayo ng mga tala ng maayos tungkol kay Sword daw sa mga susunod na araw. Sana ay makatulong ito sa iyo, sabi ni Mateo. Tumango si Tobiyan at sinabing, iyon ang pinakamabuti. Sa loob ng ilang taon, bagamat naantala ni Tobiyan ang ilang oras ng paglilinang dahil sa mga gawain ni Yemima, ang mahalaga pa rin ay nahulog siya sa isang hadlang. Hindi lahat ay maaaring maging katulad ni Mateo, na nakakaintindi ng tunay na layunin sa pamamagitan ng paghanga sa tanawin ng pag-ulan ng mga bulaklak. At sa puntong ito, walang sino man ang nakatulong kay Tobiyan na malampasan ang hadlang. Pero iba si Mateo. Ang kanyang pag-unawa sa Sword daw ay napakalalim at naantig na niya ang tunay na kahulugan ng Great daw. Ang madalas niyang pagbibigay ng mga payo kay Tobiyan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na bigla siyang naliwanagan. Ang pagkakaroon ng ekspertong magbibigay ng mga payo kapag nasa ganitong uri ng bottleneck ay magbubunga ng dobleng sulta na may kalahati ng pagsisikap. At wala ring balak magpigil si Mateo, ibinahagi niya ang sarili niyang pagkakaintindi kay Sword daw para marinig ni Tobiyan. May kutob si Mateo na malamang na hindi magiging maayos ang biyaheng ito. Kaya naman, habang lumalakas ang lakas ni Tobiyan, mas nakakasiguro siya sa kanilang kaligtasan. Siyempre, hindi rin nagpabiye si Mateo. Para sa biyaheng ito, hindi nag-aksaya si Mateo ng oras para pabagalin ang daloy ng oras. Sa Fragrant Medicine Pavilion, hindi nagkulang si Mateo ng mga kristal ng Earth Essence sa ngayon. Dahil sa dami ng naipon na resources, mabilis niyang nalampasan ang kanyang bottleneck. Halos 6 na buwang nag-cultivate sa Vast Heaven Pagoda, nalagpasan ni Mateo ang dalawang magkasunod na maliliit na hangganan at sa wakas ay nakarating sa 4th level Divine Traversing Realm, at narating ang Middle Stage Divine Traversing Realm. Pero pagkatapos maabot ang Middle Stage Divine Traversing Realm, mas lalong naging nakakatakot ang pagkonsumo ni Mateo ng mga resources. Ang 100,000 merit points na nakuha mula kay Sherlyn doon ay talagang nagastos ng buo sa loob ng 6 na buwang ito. Para kay Sherlyn, ang 100,000 merit points, hindi naman talaga ito gaanong kalaki. Pero para sa mga ordinaryong martial artist ng Ancient Opulent City, isa itong napakalaking bilang. At si Mateo ay nakalusot lamang sa dalawang maliliit na cultivation realm matapos gamitin ang 100,000 merit points na ito. Kung ipapakilala niya ito sa ibang martial artists, tiyak na ipapakwala nila ang matinding pang-aasar na isa siyang alibughang anak. Pero wala ring ibang pagpipilian si Mateo. Sa bawat pagkakataong makapasok siya sa isang maliit na cultivation realm, ang essence energy na kailangan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Ang mga medicinal pills na nagamit ay natural na malaki rin. Mabuti na lang at napakaganda ng takbo ng negosyo ng Fragrant Medicine Pavilion nitong mga nakaraang araw. Mabilis gumastos si Mateo, mas mabilis pa siyang kumita. Mula sa pagbubukas ng Fragrant Medicine Pavilion hanggang ngayon, 10 araw lamang ito. At sa loob ng 10 araw na ito, nakumpleto na ng Fragrant Medicine Pavilion ang Contra Opens iba laban sa Heaven's Destiny Trading Company, na halos sinakop na ang negosyo ng medicinal pill ng lahat ng martial artists sa ilalim ng Boundless Realm. Wala nang ibang pagpipilian. Mura at maganda ang tier 5 medicinal pills ng Fragrant Medicine Pavilion. Tanging isang hanggal lang ang hindi bibili. At ang paglapit ng Fragrant Medicine Pavilion ay lalong nagpasikip sa Heaven's Destiny Trading Company kaya't nabulunan sila. Ang kanilang discount sale ay orihinal na plano lamang na isagawa sa loob ng 1 buwan. Ngunit ngayon, napilitan silang ipagpatuloy ang diskwento ng walang hanggan.
Akala ni Lex noong una ay sapat na ang isang buwan para pabagsakin ang Fragrant Medicine Pavilion. Sino ang mag-aakala na siya ay napipilitin na lamang hanggang sa wala na siyang ganang mag-init ng ulo ngayon? Maliban na lang, kahit na ibinaba na ng Heaven's Destiny Trading Company ang presyo para sa pagbebenta ng Tier 5 medicinal pills ngayon, hindi pa rin ito binibili ng mga martial artist ng Ancient Opulent City. Mas lalo nitong binawasan ang profit margin ng Heaven's Destiny Trading Company. Walang bentahe sa kalidad, walang bentahe sa presyo. Biglang napunta sa isang malaking sitwasyon ang Heaven's Destiny Trading Company, kung saan lumiit ng malaki ang kanilang kita. Sa loob lamang ng 10 araw, direktang lumiit ng 40% ang kita ng Heaven's Destiny Trading Company. Ang ganitong sitwasyon ay lubos na ikinatuwa ni Ryza at Humphrey. Dahil napigilan ng Heaven's Destiny Trading Company sa loob ng maraming taon, ang laban na ito laban sa mga turnover ay naging napakaganda. Kahit nawalan sila ng 20% na kita dahil nasaktan nila si Mateo, mayroon pa rin silang pakiramdam ng kadakilaan sa kanilang kasiyahan ngayon. Ang mas masaya pa ay si Malcolm. Ang pakiramdam na nakaupo lang sa bahay at nagbibilang ng pera ay sadyang napakaganda. Binigyan ni Mateo si Malcolm ng 5% shares. Kahit 5% lang ito, yumaman din siya agad. Ang pakiramdam ng pagbibilang ng pera hanggang sa manigas ang mga kamay ay sadyang napakasarap. Pakiramdam ni Malcolm ay nananaginip pa rin siya hanggang ngayon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, marami rin siyang natutunan sa pagsunod kay Humphrey. Ipinagkatiwala ni Mateo sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Natural lamang na hindi siya maglakas loob na maging pabaya. Matalinong tao si Malcolm. Alam niyang lahat ng bagay ngayon ay bigay ni Mateo. Malaki na ang naging balik ng kanyang emosyonal na pamumuhunan. Ngunit para mapanatili ito, nangailangan ito ng mas matinding pagsisikap. Kulang si Mateo ng isang mahusay na katulong sa Fragrant Medicine Pavilion, at kung hindi siya mahusay na gumanap, natural na may mga taong darating at papalit sa kanya. Nang lalong sumikat ang Fragrant Medicine Pavilion, sa wakas ay dumating din si Tudor. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.